Noong taong 1430, ang mundo ay sinalakay ng mga kakaibang nilalang. Sa una, sinamba sila ng mga tao bilang mga anghel, ngunit itinuring silang kaaway ng mga demonyo at lumaban. Kalaunan, napagtanto ng mga tao ang tunay na banta ng mga tinatawag na anghel, kaya nagsimula silang lumaban kasama ang mga demonyo na dati nilang kaaway. Naging matindi ang labanan, kung saan harap-harapang nilabanan ng mga kabalyerong tao ang mga anghel. Nagawang pabagsakin ng isa sa mga kabalyero ang isang higanting anghel, ngunit malaki ang naging kapalit ng tagumpay, maraming mandirigma ang bumagsak sa larangan ng digmaan. Sa sandaling ito, nagtaka ang banal na kabalyerong si Jian kung natalo na ba nilang lahat, ngunit sa kanyang pagtingin sa abot tanaw, nakita niya ang isang dambuhalang tarangkahan na biglang lumitaw. Napakalaki ng tarangkahan, nangingibabaw sa nawasak na tanawin dahil sa digmaan. Bigla, nagsimulang umalati ang mga pinto at naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Tuluyang natulala si Jian, walang ideya kung ano ang nangyayari. Isang higanting kamay ang nagsimulang magtulak sa pinto mula sa loob. Napatingala sa takot ang lahat ng sundalo, at hindi makapaniwala si Jian sa kanyang nakikita, dahil mula sa loob ng tarangkahan ay lumabas ang isang nilalang na mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa iba. Nataranta ang mga sundalong tao at demonyo sa pagkakita sa bagong higanting anghel. Takot na takot din si Jian, sumisigaw na hindi pa siya nakakita ng ganoon kalaki. Ang higanting anghel ay nag-ipon ng kulay ubeng enerhiya bilang paghahanda sa pag-atake. Nagpakawala siya ng isang malakas na atake, ngunit nanatiling nakatayo si Jian sa gitna ng pagsabog. Ang anghel ay ngumiti ng nakakatakot na parang nagagalak. Nawalan na ng pag-asa ang mga sundalo, iniisip na ito na ang katapusan, ngunit hinigpitan ni Jian ang hawak sa kanyang espada, ipinapakitang hindi siya susuko. Sumigaw siya na hindi pa tapos dahil papunta na ang hari ng mga demonyo para tumulong. Sumang-ayon ang isa sa mga demonyo, sinabing kailangan lang nilang magtiis hanggang sa dumating siya. Kahit ang mga tao ay umaasa na sa pagdating ng hari ng mga demonyo para talunin ang anghel. Gayunpaman, hindi nagsayang ng oras ang anghel at sumugod sa mga sundalo sa lupa. Nagsimulang mag-ipon ang halimaw ng isang kakaibang kumikinang nakapangyarihan sa mga mata nito. Nang makita ito, desperadong sumigaw si Jian na iwasan ng lahat ang atake. Nagpakawala ang anghel ng dalawang malakas na sinag ng liwanag diretsyo sa kanila. Tumama ang atake at maraming sundalo ang natupok sa pagsabog. Gimbal na pinanood ni Jian habang nilalamon ng liwanag ang kanyang mga kasama. Isang malakas na pagsabog ang tumabon sa buong larangan ng digmaan, walang iniiwang anuman kundi isang misteryosong bagay na bumagsak mula sa langit. Nagulat ang higanting anghel at mukhang nainis sa pagkaabala. Samantala, pinrotektahan ni Jian ang kanyang sarili mula sa pagsabog, naghahanda sa pinakamasama. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, napagtanto niyang naligtas siya ng isang lilang kalasag dahil sa harap niya ay may isang kahanga-hangang figura na lumitaw mula sa alikabok. Napangiti ang kabalyero dahil sa wakas ay dumating na ang kanyang tulong, at ang lumitaw ay isang lalaking may madilim na baluti at mahabang puting buhok. Pagkatapos ay sinabi niya sa lahat na kumapit sila ng mahigpit at magaling ang kanilang ginawa. Ito ang hari ng mga demonyo, si Dantirio, at sinabi niyang ipaubaya na sa kanya ang lahat. Si Jian, na may ngiti sa mukha, ay nagreklamo na masyado siyang natagalan sa pagdating. Bahagyang ngumisi lang ang ating bida sa kanyang komento. Nakahinga ng maluwag ang mga sundalong tao at nagpasalamat sa kanya kahit isa siyang demonyo, at ngayon lahat ay nagsisigawan para sa hari ng mga demonyo habang lumulutang siya sa harap ng higanteng anghel. Tinitigan ng higanteng anghel ang ating bida na lumipad patungo sa kanya ng walang takot. Sinabi ni Dantirio na pagbabayarin niya ang anghel sa pananakit sa kanyang mga tauhan, kaya't nag-ipon siya ng malaking halaga ng lilang enerhiya sa kanyang mga kamay. Sumugod ng buong bilis ang ating bida at tumama ang isang malakas na sipa sa mukha ng anghel. Nagulat ang nilalang sa lakas ng atake, halatang hindi niya ito inaasahan. Bigla, isang masamang anino ang lumitaw at dumamba patungo sa halimaw. Nahiwa ang anghel sa maraming piraso ng madilim at matutulis na kuko. Natulala ang mga sundalo sa pambihirang kapangyarihan ng hari ng mga demonyo. Gayunpaman, ang mga piraso ng anghel ay nagsimulang magkabit-kabit muli sa ere. Hindi lang iyon, nagsimula pa siyang lumaki at mas naging malaki kaysa dati. Tila nasasaktan ang halimaw habang ang katawan nito ay nababaluktot at nagbabago, at sa loob lamang ng ilang segundo, nagkaroon ito ng mas maskulado at kakaibang anyo. Pinanood ng ating bida ang lahat na may seryoso at nakatutok na ekspresyon. Sinamantala ng anghel ang kanyang bagong kapangyarihan at sumuntok ng buong lakas. Sumigaw si Jian sa pangalan ni Dantirio, takot sa maaaring mangyari. Nagawa ng higanting anghel na sunggaban si Dantirio, pinipigas siya ng buong lakas. Ngunit sinabi ng ating bida na hindi iyon masama at ipinahayag na mayroon pa siyang alas. Pagkatapos noon, lumikha siya ng mga kakaibang magic circle sa kamay ng halimaw. Pagkatapos ay sumigaw ang ating bida at nagpakawala ng napakaraming lilang enerhiya. Sumabog ang mahikang ito ng buong lakas, dahilan para bumitaw ang anghel dahil sa sakit. Sumigaw ang nilalang sa sakit, hindi inaasahan ang ganoong kalakas na ganting atake. Napangisi si Dantirio, ipinapakitang malayo pa sa pagtatapos ang laban.
Nagngangalit ang mga ngipin ng anghel sa galit, tila naghahanda para sa isang seryosong bagay dahil bigla, lumikha siya ng mga gintong magic circle at nagsimulang mag-ipon ng kapangyarihan. At sa itaas ay lumitaw ang isang gintong may pakpak na figura na mukhang napakalakas. Paghahanda ang higanting anghel na magpakawala ng isang mapanirang atake mula sa itaas. Sumunod, isang higanting haligi ng ginintuang liwanag ang bumaba mula sa kalangitan na may matinding lakas. Direktang tinamaan ang ating bida at tila naramdaman ang bigat ng atake. Napakatingkad ng ginintuang liwanag na nagliliwanag sa buong larangan ng digmaan. Pinanood ni Jien at ng mga sundalo ang lahat, lubos na nagulat sa eksena. Nang makita ang mapanirang atake, sumigaw si Jien na dumapa agad ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, nilamon ng pagsabog ng ginintuang liwanag ang buong larangan ng digmaan. Habang nagsisimulang humupa ang usok, wala kang makita ng malinaw. Pinoprotektahan ni Jien ang sarili sa lupa. Mahigpit na nakapikit ang kanyang mga mata mula sa nakakasilaw na liwanag, ngunit nang sumilip siya, napansin niyang biglang dumilim ang langit. Nalilito siya, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari sa gitna ng labanan. Lumutang ang higanting anghel sa hangin, pinagmamasdan ang pinsalang idinulot nito. Lumalabas na ang mga nakaligtas ay nailigtas ng isang lilang harang sa ilalim ng bunganga. Napakalakas ng kapangyarihan ng anghel na nag-iwan ito ng malaking butas sa lupa. Tumayo si Jien at nag-aalalang nagtanong kung nasaan si Dantirio dahil nasa harap ng anghel ang ating bida, pinipigilan ang atake nito. Pinuri pa niya ang atake ng anghel, sinabing hindi ito masama. Ngumiti ng masama ang halimaw, ipinapakita ang butas sa kanyang dibdib. Tumagos ang atake ni Dantirio sa katawan nito, tumama sa gitna. Nagulat ang ating bida dahil hindi niya inaasahan na gagawin ng anghel ang ganoong dalaw. Napansin ni Jien na may mali at nakita niyang pinagpapawisan ang ating bida. Hindi pinansin ng higanting anghel ang butas sa kanyang dibdib at naghahanda na para sa pangalawang atake, at walang sinayang na sandali, nagpakawala ito ng isa pang mas malakas na haligi ng ginintuang liwanag. Nanigas si Dantirio at sumigaw si Jien na masyadong mabilis ang atake para iwasan. Tila alam ng anghel na kung hindi sila matatalo ngayon, mapapahamak ang buong mundo, kaya't mukhang seryosong-seryoso ang ating bida. Biglang tinawag ng ating bida si Jien. Nag-alala siya at nagtanong kung okay lang ba siya matapos matamaan. Ngunit nanatiling nakatayo si Dantirio sa harap ng anghel upang protektahan ang lahat. Sinabi ng ating bida na makinig siyang mabuti sa sasabihin niya. Sina Jien at ang iba pang sundalo ay mayroong napakatensyonadong ekspresyon dahil hiniling niya sa kanya na alagaan ang mga tao at pati na rin ang mga demonyo. Lubos na nalito ang kabalyero, iniisip kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Makalipas ang ilang sandali, isang globo ng kulay rosas na enerhiya ang bumalot kay Jien at dinala siya palayo. Samantala, inihanda ng ating bida ang sarili upang saluhin ang atake ng mag-isa. Bigla, isang kulay rosas na enerhiya ang nagsimulang magdala sa mga sundalo palayo sa laban, at hindi lang sila, pati si Jien ay nahuli at ligtas na inangat sa ere. Napagtanto niya kung ano ang nangyayari at nagsimulang magpanik sa loob ng kanyang bula dahil naiwan mag-isa ang ating bida upang harapin ang anghel. Sinabi niya na ayaw niyang gamitin ang teknik na ito, ngunit wala siyang pagpipilian. Kaya isang puting enerhiya ang nagsimulang dumaloy mula sa kanyang katawan, bumubuo ng isang selyo sa lupa. Sumigaw si Jien na maghintay si Dantirio. Ayaw siyang iwan, sinabi niya nang may buong katiyakan na mananatili siya sa kanyang tabi hanggang sa katapusan ng laban. Ngunit isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi dahil alam niyang wala siyang magagawa. Inihayag ng ating bida na dahil sa kanya, kaya siya nagsimulang protektahan ang mga tao. At sa huli, nagpaalam siya at sinabing magkikita silang muli sa susunod na buhay. Sumabog ang katawan ng ating bida sa isang kisapmata ng liwanag at sumigaw si Jien sa kanyang pangalan sa kawalan ng pag-asa. Napakalakas ng pagsabog na nilamon nito ang higanting anghel at ang buong larangan ng digmaan. Pareho silang sumigaw sa sakit at inulit ng ating bida na magkikita sila sa susunod na buhay. Ligtas na ibinaba si Jien habang pinag-iisipan ang huling mga salita ni Dantirio, at sa gayon, unti-unting naglaho ang imahe ng ating bida sa liwanag. Hindi mapigilan ni Jien ang kanyang mga luha sa pagkawala ng kanyang dakilang kaibigan. Samantala, sa ibang lugar sa San Sinukob, isang kakaibang liwanag ang lumitaw sa mundo dahil ang kaluluwa ng ating bida ay nahuhulog na ngayon sa isang walang katapusang kalaliman. Ngunit bigla, isang gintong liwanag ang bumalot sa kanya at dinala siya sa ibang lugar. Ang liwanag na ito ay bumulusok pababa patungo sa isang ospital sa isang malaking lungsod. Sa loob, isang binata ang nakahigang walang malay sa isang kama sa ospital. Bigla, isang libro ang nahulog mula sa kanyang mukha, at dahan-dahan siyang nagsimulang magising at pagmulat ng kanyang mga mata. Litong-lito siya dahil hindi niya makilala kung nasaan siya. Napabangon si Argyle sa kama, nagulat sa hindi pamilyar na paligid. Tinitignan niya ang kanyang kamay at iniisip kung gumana ba ang sakripisyo, at kung ano ang katawang ito. Ang kanyang ekspresyon ay purong pagkalito dahil tiyak na hindi niya ito inaasahan. Naisip ng dati niyang sarili bilang hari ng mga demonyo kung naging tao na ba siya at ngayon ang ating bida ay nasa katawan ng isang binata na walang kaalam-alam sa nangyayari.
Ang eksena ngayon ay ganap na lumipat sa isang moderno at maliwanag na ospital. Ang ating bida ay nasa katawan ng isang second year na estudyanteng nagngangalang Mizukami Daya at pagtingin sa bintana. Nakikita niya ang isang maringal na lungsod at iniisip kung tapos na ba ang banta ng mga anghel. Upang mas maunawaan ang sitwasyon, nagpa siya ang ating bida na silipin ang mga alaala ng katawan. Nakikita niya ang mga sulyap ng isang masayang pagkabata kasama ang kanyang mga magulang na labis siyang minahal. Ngunit ang kaligayahang iyon ay hindi nagtagal dahil sa isang punto, pumanaw ang kanyang mga magulang at ito'y nag-iwan sa batang si Dia na lubos na nawasak, umiiyak ng walang tigil. Ang masama pa, labis siyang nagdurusa sa kamay ng ibang mga estudyante sa paaralan kung saan ginawa siyang punching bag para subukan ang kanilang mga kakayahan at tila tuwang-tuwa ang mga bully sa pagdurusa ng kawawang bata. Sa isang sandali ng desperasyon, hawak ni Dia ang isang kahina-hinalang tableta sa kanyang kamay. Nasa sukdulan na ang bata at hindi na niya kinaya ang lahat ng panggigipit. Bigla, isang napakalakas na lilang enerhiya ang sumabog mula sa loob ng kanyang katawan at hindi niya makontrol ang kapangyarihang ito na tuluyang lumamon sa kanya. Sa huli, bumagsak ang batang si Dia sa sahig na nanghihina at pagod na pagod. Ang ating bida ay nagpakita ng isang napakadeterminado at malamig na tingin. Tinitignan niya ang kanyang mga kamay at iniisip ang lahat ng nangyari paglabas ng ospital. Nahanap ng ating bida ang sarili sa lungsod ngunit tila may bumabagabag sa kanya. Naglalakad siya sa mga kalye at napansin na sobrang payapa ng lahat sa paligid. Gayunpaman, nakarinig siya ng mga kakaibang ingay mula sa isang eskinita at doon, natagpuan niya ang ilang mga bully na kinukorner ang isang kawawang bata. Ang leader ng grupo ay nagpakita ng isang napakasinistro at mapanuksong ngiti. Agad na nakilala ng ating bida ang lalaki mula sa mga alaala. Naaalala niya ang mga bully na sumisigaw sa kanya na huwag lumaban at ang kawawang bata na binubugbog ng walang magawa. Pagkatapos ay walang awang sinipa nila ang lalaki sa sahig ng eskinita at nagreklamo sila na kung wala si Daya, wala silang mapagbubuntunan ng kanilang stress. Hinawakan ng leader na si Yamazaki Q ang ating bida at tinawag siyang mayabang ngunit madaling hinawakan ng ating bida ang kanyang pulso na ikinagulat niya. Nagulat si Kayo at isinigaw ang pangalan ni Mizukami, hindi makapaniwala sa nakikita dahil nakakaramdam siya ng hindi kapanipaniwalang lakas at hindi maigalaw ang kanyang braso. Pagkatapos ay madali siyang tinulak ng ating bida na nagpatalsik sa kanya. Bumagsak si Yamazaki sa lupa na lubos na nalilito sa hindi inaasahang sitwasyon. Ginamit ng isa pang bata ang pagkakataon para tumakbo. Halatang takot na takot, tinanong ng ating bida kung siya ba ang kumorner kay Mizukami Daya. Nalito si Kai at sumagot pabalik, tinatanong kung hindi ba siya mismo si Mizukami. Ngunit sumigaw ang ating bida na mali siya dahil siya ang hari ng mga demonyo, si Dantirio. Naging blanko ang mukha ng bully na walang naintindihan at makalipas ang isang sandali. Siya at ang kanyang kasama ay nagsimulang humagalpak ng tawa sa ating bida. Nainis ang ating bida at nagtaka kung hindi ba naipasa ang kanyang pangalan sa mga henerasyon. Kinutya siya ni Yamazaki at tinanong kung nabaliw ba siya pagkatapos ng kanyang malapitang karanasan sa kamatayan. Gayunpaman, nakatayo lang doon ang ating bida nang hindi nagpapakita ng anumang reaksyon. Nang makita ito, naghanda ang bully na lumaban at naglabas ng isang aura ng kapangyarihan at may bola ng liwanag sa kanyang kamay. Sinabi niya sa ating bida na huwag masyadong magmayabang. Nagpakawala si Q ng isang sinag ng liwanag diretsyo sa ating bida, ngunit iniiwasan ni Dantirio ang atake nang hindi man lang pinagpapawisan. Ang pagsabog ng enerhiya ay lumampas sa kanya at tumama sa lupa. Nalaglag ang panga ng bully, hindi makapaniwala sa eksena. Sinabi ng ating bida na magara ang atake, ngunit kulang sa tunay na lakas. Bigla, isang boses ng babae ang kumuha ng atensyon ng lahat at ang dumating ay si Sakura Asahi, isang second year na estudyante. Natakot ang mga bully at nagtaka kung ano ang ginagawa ng pinakamagaling na estudyante doon. Naglakad siya palapit at tumayo sa tabi ng ating bida. Sinabi ni Asahi kay Yamazaki na magsanay na lang sa halip na manggulo, ngunit nagalit ang bully at sinabihan siyang huwag makialam. Napabuntong hininga lang siya, halatang hindi natatakot sa banta. Sinabi ng ating bida sa kanya na umatras dahil siya na ang bahala sa natitira. Bahagyang ngumiti si Asahi at tila hawak niya ang strap ng kanyang bag. Nagpasalamat si Dantirio sa kanyang tulong ngunit sinabi niyang may kailangan sa kanya ang bully. Medyo nalilito si Asahi sa ugali ng ating bida. Sinabi ni Dantirio na may kailangan siya sa bully at hinamon ito. Nainis si Q at sinabi sa ating bida na ilabas ang lahat ng kanyang makakaya at nang walang pag-aaksaya ng segundo. Sumugod siya para sumuntok sa mukha nito, ngunit nasalo ng ating bida ang suntok gamit lamang ang isang kamay ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay pinaikot niya ito sa ere na may hindi kapanipaniwala at kahangahangang lakas at pagkatapos ay inihagis siya ng mataas sa ere na parang wala lang. Nalaglag ang panga ni Asahi sa hindi makatotohanang lakas ng ating bida, mukha ni Kayulan. Una sa lupa at nagsimulang magpanik ang kanyang mga kaibigan, bumangon ang bully na may sakit na hindi naiintindihan ang nangyari kaya sinabihan niya ang kanyang mga kaibigan na sabay-sabay sugurin ang ating bida.
Ang lalaking maililang buhok ay lumikha ng isang bola ng enerhiya at naghanda at nagpakawala siya ng isang malakas na pagsabog sa direksyon ng ating bida. Sumigaw si Asahi na mag-ingat siya sa paparating na atake. Sapol na sapol ang tama at ipinagdiwang ng mga bully ang kanilang tabumpay. May pagkabigla sa mukha ng bully, hindi makapaniwala sa nangyari dahil nang mawala ang usok mula sa pagsabog, nakatayo pa rin ang ating bida. Pagkatapos ay lumitaw siyang hawak ang atake at nagtanong kung ito ba ay isang uri ng laro ng mga bata. Nagpanik ang mga kaibigan ng bully at si Q ay tulala lang sa lupa. Nagulat din si Asahi dahil hinarang niya ang mahika nang hindi gumagamit ng anumang spell. Sinabi ng ating bida na may ipapakita siya sa kanila at may masamang ngiti. Sinabi niyang tuturuan niya sila kung paano gumamit ng totoong mahika. Sumisigaw ang ibang mga bully na masama ito at binalaan si Yamazaki sa panganib, ngunit si Q ay galit na galit pa rin at tumatangging tanggapin ang pagkatalo. Naghanda siyang muli dahil hindi siya maaaring matalo sa isang tulad ni Mizukami. At sa isang malakas na sipa, sinigawan niya ang ating bida na huwag masyadong magmayabang. Bilang tugon, nagpakawala ang ating bida ng isang dark magic spell diretsyo sa kanya. Nagliwanag sa kapangyarihan ang kanyang mga mata na nagpapakitang bumaliktad na ang sitwasyon dahil naaalala niya kung paano walang awang binubugbog ang dating Mizukami at noon. Ang tanging magagawa niya ay magmakaawa sa mga bully na tumigil, ngunit umismid lang ang bully at sinabing, hindi niya alam ang kanyang sinasabi at may ngiting baliw, sumigaw siyang magiging punching bag niya si Mizukami. Nainis ang ating bida at tinawag ang lalaki na isang spoiled brat. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang globo ng dark magic diretsyo sa tiyan ni Q. Nagulat ang bully, hindi inaasahan ang ganoong kabilis at direktang atake. Sa malamig na titig, pinanood lang ng ating bida ang resulta ng kanyang atake. Nalaglag ang mga panga ni Asahi at ng iba pang mga bully sa hindi kapanipaniwalang eksena dahil pinatalsik ng suntok si Yamazaki nang may hindi kapanipaniwalang lakas. Nagtakbuhan sa takot ang kanyang mga kaibigan na tinatawag siyang halimaw ng walang pag-aalinlangan, ngunit sinabi ng ating bida na wala iyon kumpara sa sakit na naramdaman ni Dia. Lumapit si Asahi at nagkomento na hindi pa siya nakakakita ng ganoong magic circle, at dahil sa pagkausisa, tinanong niya kung sino ba talaga siya. Humarap sa kanya ang ating bida at seryoso siyang tiningnan at nang walang pag-aalinlangan, sinabi niyang siya ang dakilang hari ng mga demonyo, si Dantirio. Naging blanko ang mukha ng dalaga. Walang maintindihan, medyo nalilito si Asahi sa buong kwento ng hari ng mga demonyo at kinuwestiyon siya. Pinagmasdan siya ng dalaga ng may pagdududa, sinusubukang alamin kung nagsisinungaling siya, ngunit pagtingin sa kanya, naaalala ng ating bida ang kanyang dating kaibigan, si Jian. Gayunpaman, bigla siyang nakaramdam ng isang kakaibang presensya, at napagtanto niyang ito ay isang anghel at sa tuktok ng isang gusali, isang anghel na may puting pakpak ang nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Inilabas ng nilalang ang kanyang itim na pakpak at isang napakasinistrong ngiti. Naramdaman ng panganib, ang ating bida ay napabuntong hininga at naghanda para sa isang laban. Gayunpaman, bigla na lang naglaho ang anghel at nag-iwan lamang ng ilang balahibong nahuhulog. Nakatitig lang silang dalawa sa langit, walang kaalam-alam sa kung ano ang nangyari. Lumalabas na, nag-aaral na ngayon ang ating bida sa isang lugar na tinatawag na Angel Suppression Team Training School at para sa paaralang ito, tanging ang mga pinaka-promising na kabataan na may pinakamalaking kapangyarihang mahika mula sa buong bansa ang tinitipon dahil ang kanilang pangunahing layunin ay matutunan ang mga kasanayang kailangan para labanan ang mga anghel. Dadalhin tayo ng eksena sa isang ilera kung saan nagtipon ang lahat ng estudyante para sa isang anunsyo at doon, ipinaliwanag ng isang napakalaking instruktor na ang pagsukat ng kapangyarihan ay makakaapekto sa kanilang mga grado at sa kanilang pagpapalista. Samantala, pinagmamasdan ni Asahi ang ating bida at iniisip na hinayaan niyang makatakas ito noong nakaraang araw, ngunit determinado siyang tuklasin ang lihim sa likod ng kapangyarihan ni Mizukami Daya. Bigla, isang kung sinong estudyante ang nanulak sa lahat at sumigaw na siya ang magiging numero 1. Tumatakbo ang lalaki lampas sa ating bida na walang pakialam at nananatiling seryoso ang ekspresyon at kaya tumuntong siya sa isang plataporma na may magic circle upang simulan ang pagsukat ng kanyang kapangyarihan. Sumigaw ang estudyante at naglabas ng malaking enerhiya sa pag-aakalang siya ang pinakamalakas doon, pagkatapos ay tumunog ang makina at ipinakita ang numerong 1,006. At lahat ay nagulat dahil ito ang unang pagkakataon na may ibang nakamit iyon bukod kay Asahi. Pinapanood lang ng ating bida ang humihingal na lalaki at iniisip kung gaano karupok ang kanyang kapangyarihang mahika. Pagkatapos ay napagtanto niya na kung ito ang antas ng pinakamalakas, nangangahulugan lamang ito na naging payapa na ang mundo. Makalipas ang isang sandali, turn na ng ating bida at lahat ay nakatingin sa kanya ng may malaking pananabik. Ang estudyanteng nagpapasikat ay kinukutya ngayon ang ating bida na sinuklian naman ang ngiti. Pagkatapos ay itinaas ni Dantirio ang kanyang kamay at sinabi ng may buong kumpiyansa na siya na ang susunod. Nagbubulungan ang ibang mga estudyante at pinagdududahan siya, pumupusta sa mababang marka.
Habang papalapit sa makina, naging interesado ang ating bida sa aparato. Dahil wala sila nito noon, nangutya ang kanyang karibal, nagtatanong kung naging araling pangkasaysayan na ba ito, dahil puro pag-aaral lang ang ginagawa niya. Nainis ang ating bida sa pang-aalipusta, at tinitigan siya ng seryoso, dahil naaalala niya ang dating Mizukami na nag-aaral mag-isa ng maraming oras sa silid-aklatan. Sa kanyang mga alaala, nahirapan siya sa lahat hanggang sa narinig niya ang boses ng kanyang ina na nag-aalok ng tulong. Naaalala niyang tinawag niya ito sa isang sandali ng desperasyon. Pumasok sa isip niya ang alaala ng kanyang ina na tumutulong sa kanya noong bata pa siya, ngunit naglaho ang imahe at natagpuan niya ang sarili na muling nag-iisa sa madilim na silid-aklatan. Nagsumikap siyang matuto na umabot pa sa pag-iyak sa harap ng kanyang mga libro noon. Galit na galit si Dantirio sa lalaking hindi kailanman maiintindihan ang sakit na iyon. Umakyat ang ating bida sa platform at nagsimulang lumabas ang isang lilang enerhiya mula sa kanya at bigla na lang sumabog ang isang napakalaking madilim na aura na ikinagulat ng lahat sa Yilin. Pagkatapos ay humupa ang enerhiya at lahat ng estudyante ay nakatitig sa ating bida. Si Asahi at ang iba pa ay lubos na nalilito sa nangyari dahil tumunog ang makina at nagpakita ng resulta na 1-0, 880. Nagalit ang kanyang karibal at sumigaw na siguradong sira ang makina. Gayunpaman, iniisip ni Asahi kung naglabas ba siya ng napakalaking salamangka sa loob lamang ng 1 segundo. Iniisip ng instructor na nasira ang kagamitan at hiniling sa ating bida na subukan itong muli. Nagsimulang magbulungan ang ibang mga estudyante tungkol sa kanyang kahanga-hangang marka at nagkomento sila na kahit sa mga opisyal na miyembro, ilan lang ang lumalampas sa 1-0, 0-0-0. Napagtanto ng ating bida na isang tao lang ang tunay na nakaramdam ng kanyang kapangyarihan, ngunit sinabi niyang hindi niya kailangang gumalaw dahil ipapakita niya sa kanila ang lahat ng dahan-dahan. Pagkatapos mismo ay nag-inat siya at nag-relax na may napaka-superior na anyo at may ngisi, tila nagagalak siya sa sitwasyon. Biglang kumislap ng asul ang kanyang mga mata at mumiti siya ng napakasama. Nagloko ang makina at tumaas ang mga numero sa 45,000 na ikinagulat ng lahat. Sumisigaw ang karibal na sira ito, ngunit sinabi ni Asai na hindi dahil iyon ang tunay. Napagtanto ni Asahi na napakalawak ng kanyang kapangyarihang mahika na walang sinuman ang makakaramdam nito, at nag-overload ang makina sa 99,000 at sumabog. Natakot ang ibang mga estudyante at tumakbo palayo sa pagsabog. Pagkatapos ay nangutya ang ating bida sa sitwasyon, tinawag ang aparato na isang marupok na laruan. Lahat ng kanyang mga kaklase ay napanganga, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Kinansela ng instructor ang pagsusukat at sinabing ulitin na lang nila sa ibang araw, ngunit biglang lumitaw ang isang alerto na nagbababala na may anghel na lumitaw sa Thomas City. Naging tensyonado ang mga estudyante dahil napakalapit ng halimaw. Nagdiwang ang karibal ng ating bida dahil sa wakas ay magkakaroon na siya ng totoong laban. Mukha ring determinado si Asahi at naghanda para sa laban na darating. Samantala, pinapanood lang ng ating bida ang lahat na may maliit na ngisi. Dadalhin tayo ng eksena sa isang abalang kalsada na puno ng hamog sa lungsod. Doon, 2 bata ang payapang naglalakad, walang kamalay-malay sa anumang panganib sa malapit hanggang sa itinuro ng maliit na batang lalaki ang isang anghel mula sa kanyang libro sa eskwela na nasa ibabaw ng isang gusali. Natarant ang kanyang ina at naghanda ang anghel na bumaba at umatake. Lumipad ang anghel diretsyo sa kaawa-awang maliit na bata sa lupa. Pagkatapos ay hinawakan ng nilalang ang bata at sumigaw ang kanyang ina ng pangalan nito, si Yuta, sa desperasyon. Ngunit dumating ang karibal ng ating bida sa tamang oras at nagpakawala ng isang spell sa halimaw. Ipinagmayabang ng estudyante ang kanyang tira at naging mayabang sa kanyang dalaw. Gayunpaman, walang epekto ang atake at nang mawala ang usok, walang kahit isang galos na nakita. Sumugod ang anghel sa kanya na may napakasama at nakakatakot na ngiti at may talagang masamang tingin. Ipinapakita nito na walang binatbat ang kapangyarihan ng lalaki sa kanya. Bumagsak ang estudyante sa lupa at sumigaw sa takot, hindi makatugon sa atake dahil napagtanto niyang sinira ng anghel ang isang konkretong haligi sa likuran niya. Sinamantala ng nilalang ang pagkagambala at inihagis ang maliit na bata, si Yuta, sa ere. Inihagis ang bata at umikot sa hangin nang walang kontrol sa kanyang pagbagsak at sumigaw ang kanyang ina sa desperasyon habang pinapanood ang kanyang anak na nahuhulog mula sa langit. Ngunit biglang lumitaw ang ating bida at iniligtas ang bata sa huling segundo. Pagkatapos ay inihagis niya ang bata kay Asahi na ligtas siyang sinalo sa kanyang mga braso. Nag-high five ang dalawa at naghanda upang labanan ang anghel ng magkasama. Ngumiti ang ating bida at sinabing ito ay magiging perpektong pagsubok para sa kanyang bagong katawan. Nalilito ang anghel at walang maintindihan sa nangyayari sa kalsada. Ngunit binigyan ito ng ating bida ng isang seryosong masamang tingin at naggalit ang mga ngipin ng halimaw sa galit. Ang kanyang karibal at isa pang babae ay natigilan sa takot sa harap ng higanteng anghel. Hindi makapaniwala ang lalaki na hindi gumana ang kanyang mahika at ang babae sa tabi niya ay takot na takot.
Pagkatapos ay sinabi ng ating bida na magsisimula siya sa isang warm-up at nagpakawala ng isang lilang aura at may napaka-focus na tingin, naghahanda siya para sa darating na laban. Bigla, isang misteryosong lalaki ang dumating at sumigaw sa lahat na lumayo sa panganib. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Makoto Seido, leader ng ikalawang assault unit ng subjugation team. Tuwang-tuwa at gumaan ang loob ng babae dahil sa wakas ay dumating na ang propesyonal na tulong. Pinagmasdan ng ating bida ang eksena at inisip na sila ang mga kabalyero ng bagong panahon at walang sinayang na oras. Hinamon niya si Makoto upang makita kung ano ang kayang gawin ng tinatawag na kabalyerong ito. Tiningnan ni Makoto ang kanyang relo at nakita na darating lang ang backup sa loob ng 10 minuto. Dahil nakitang wala siyang pagpipilian, nagpasya siyang lumaban kasama nila para magpalipas ng oras. Tinawag ni Makoto si Asahi at sumagot siya na handa na siyang lumaban. Sinabi ni Makoto kay Asahi na magpapalipas sila ng oras hanggang dumating ang backup at walang sinayang na sandali, inihanda niya ang kanyang energy weapon para barilin ang anghel. Pinaputukan ng kabalyero gamit ang lahat ng kanyang lakas, tinamaan ng sapul ang halimaw. Pinapanood lang ng ating bida ang eksena na tila nakikitang kawili-wili ang lahat. Samantala, hindi nagsayang ng oras si Azai at sumugod sa nilalang gamit ang kanyang espada. Naghanda siyang magbigay ng isang napakabilis at tiyak na atake sa halimaw, ngunit sinalo ng anghel ang kanyang talim gamit ang kamay na parang wala lang. Lubos na nagulat ang babae dahil hindi niya inaasahan ang ganoong klase ng paglaban. Nang makita ang sitwasyon, nagpasya rin si Makoto na makipaglaban ng mano-mano at sa isang mabilis na galaw, nag-iwan siya ng malalim na hiwa sa balikat ng anghel. Sumigaw ang nilalang sa sakit at isang maitim na likido ang nagsimulang tumagas mula sa sugat. Ginamit ni Azahay ang pagkakataon upang magpakawala ng isang malakas na sipa sa mukha ng halimaw. Pagkatapos mismo, tumalon si Makoto at nagpakawala ng isang umiikot na sipa sa ulo nito. Inihanda ng babae ang kanyang sandata at nag-ipon ng malaking enerhiya. Natuliro ang anghel sa sunod-sunod na mga tama at nagbuga ng usok mula sa bibig nito. Nagreklamo si Asai na kulang sila sa lakas ng atake at humingi ng paumanhin sa hindi pagiging mas malakas. Gayunpaman, sinabi ni Makoto na hindi iyon ang problema at sumeryoso ang tingin. Dahil ipinaliwanag niya na upang supilin ang isang anghel, ang pamantayan ay lumaban ng may hindi bababa sa 3 miyembro at habang nagsasalita siya, nakabawi ang nilalang at naghandang umatake muli. Sumugod ang anghel sa kanila ng may napakabilis at di inaasahang atake, ngunit biglang lumitaw ang ating bida at hinarang ang atake gamit ang kanyang kamay. Napanganga sina Makoto at Asai, hindi makapaniwala sa eksenang kanilang nasasaksihan. Lumingon ang nilalang at tinitigan ang ating bida na may naguguluhang tingin at nasa lupa ang marka ng impact na madaling pinigilan ng ating bida. Tiningnan ng anghel ang ating bida na nakatayo sa harap ng dalawa. Sinabi ng ating bida, mukhang nasa problema sila at nag-alok na tumulong ngunit sinigawan siya ni Makoto na umurong dahil isa lang siyang bagitong walang karanasan. Gayunpaman, ipinagtanggol siya ni Asahi at sinabing baka maging kapaki-pakinabang siya sa laban. May ngisi, hinintay ng ating bida ang desisyon ng leader ng team. Pumayag si Makoto, ngunit nagbabala na maaari lamang siyang magbigay ng suporta mula sa likuran, ngunit binaliwala ng ating bida ang utos at sumugod ng buong bilis sa higanteng anghel. Nalilito ang nilalang, nagtataka kung paano siya nakarating doon ng napakabilis. Pagkatapos ay nagpakawala ang ating bida ng isang suntok gamit ang buong lakas sa mukha ng halimaw. Ang suntok ay nagpalipad sa anghel ng mataas at isang maliwanag na ilaw ang kumislap sa kalangitan. Gulat na gulat sina Makoto at Asai at napasigaw, hindi makapaniwala sa lakas ng ating bida. Napakalakas ng shockwave mula sa suntok na halos mawala ng balanse ang kabalyero. Pagkatapos ay bumagsak ang anghel sa lupa. Paglapag sa gitna ng mga durog na bato na nilikha nito, natulala si Makoto, walang maintindihan, hawak pa rin ang sandata. Ngunit hindi nagsayang ng oras ang ating bida at lumundag na para sa susunod na atake na may lilang aura. Itinuro niya ang kanyang hintuturo sa anghel sa lupa at nagpakawala siya ng isang sinag ng madilim na enerhiya na humagibis sa buong lungsod na may pambihirang lakas. Lumapag ang ating bida ng may estilo, nakatayo sa harap ng dalawa na may anyong nakahihigit. Tinanong ni Makoto kung sino talaga siya at sinabihan siya ng ating bida na pumunta sa posisyon. Sumigaw ang anghel sa sakit mula sa malakas na atake na tumama rito ng sapul at upang makatakas sa laban, pumailan lang ito sa kalangitan sinusubukang lumipad palayo. Nang makitang tumatakas ang anghel, naghanda sina Makoto at Asahi para sa isang huling pinagsamang atake. Sumigaw ang kabalyero sa lahat na gumawa ng isang proteksyon na kalasag sa kalsada at kaya't nagsanib puwersa silang tatlo upang lumikha ng isang napakalakas na harang na mahika. Sinabi ng isa pang babae na kailangan niyang tumulong at sumali sa kanila sa spell at sa kanilang mga kamay na nakataas, nagawa nilang lumikha ng isang higanteng simboryo ng enerhiya. Pagkatapos mismo ay isang pagsabog ng gintong liwanag ang tumupok sa anghel sa kalangitan. Napakalakas ng atake na tinamaan nito ang halimaw ng direkta, na hindi binibigyan ng pagkakataong makatakas.
At ang pagsabog ay nagliwanag sa buong lungsod, umabot pa sa tuktok ng isang gusali. Ang babaeng tumulong sa spell ay bumagsak sa lupa, lubos na pagod at nanghihina. Ngunit lumikha ang ating bida ng isang lilang harang na nagsasanggalang sa lahat mula sa pagsabog. Sa isang seryosong tingin, ipinakita niyang marami pa siyang natitirang lakas. Pagkatapos ay naglaho ang lilang globo na nagpapakitang matagumpay ang atake. Nagngangalit ang ngipin ng anghel sa sakit at tila malubha ang pinsala nito sa kalangitan. Nagdiwang ang babae sa lupa sa tagumpay, sinabing nagawa nilang talunin ang anghel pero nakatayo pa rin ang nilalang at tila naghahanda para sa isang ganting atake. Nawawalan ng pag-asa ang babae, hindi makapaniwalang buhay pa ang halimaw. Sa pagkamangha ng lahat, nagsimulang mag-regenerate ang anghel sa himpapawid at ngayong nakabawi na, lumipad ito ulit patungo sa kanila para umatake. Sumigaw si Makoto na poprotektahan niya sila at dapat silang umatras habang lumalaban. Ngunit sinabi ng ating bida na hindi kailangang tumakas sa laban at may lilang aura, sinabi niyang tuturuan niya sila ng tamang paraan para talunin ang isang anghel. Pagkatapos ay sinabi ng ating bida na manood sila ng mabuti at naglakad patungo sa halimaw. At sa gitna ng kalsada, nagharap ang dalawa, handa na para sa huling sabupaan. Sa isang nakatutok na tingin, naghahanda ang ating bida para sa atake ng nilalang. Sumugod ang anghel at sinubukang magpakawala ng napakalakas na suntok, ngunit sinalo ito ng ating bida, gamit lang ang isang kamay ng walang kahirap-hirap at may ngisi, pinaikot niya ang halimaw sa ere ng may hindi kapani-paniwalang lakas. Sumisigaw ang nilalang sa sakit, ganap na walang magawa sa kamay ng ating bida. Pagkatapos ay ibinato ng ating bida ang anghel palayo gamit ang buong lakas at bumagsak ang nilalang sa lupa, ang braso nito ay natutunaw at dahan-dahang naglalaho. Ipinaliwanag ng ating bida na kahit ang mga mababang ranggong anghel ay may mataas na regenerative power. Nawawalan na ng pag-asa ang kanyang karibal, iniisip na walang paraan para manalo sila. Sina Asahi at ang isa pang babae ay mayroon ding labis na nag-aalalang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Bigla, gumawa ang anghel ng isang gintong magic circle at naghanda para sa isang bagong atake at sa kamay nitong nakataas, nag-ipon ito ng malaking halaga ng celestial energy. Pagkatapos, isang malakas na gintong sinag ang bumaba mula sa kalangitan patungo sa kanila, ngunit mumisi lang ang ating bida, hindi man lang natinag sa atake dahil sa isang mabilis na kilos. Sinangga niya ang sinag gamit ang kanyang kamay at itinabi ito. Lubos na nagulat ang anghel. Hindi inaasahan ang ganoong klase ng kakayahan, sumigaw sina Asahay at ang isa pang babae na hindi iyon dapat posible. Ipinaliwanag ng ating bida na may limitasyon ang regenerative magic power, at habang nag-ipon ng lilang enerhiya, naghanda siya para sa huling atake ng laban. Makalipas ang isang sandali, nagpakawala siya ng isang sinag ng madilim na liwanag diretsyo sa anghel. Nalaglag ang panga ni Makoto at sumigaw siya, hindi maintindihan kung ano ang ginawa ng ating bida. Ang katawan ng anghel ay nagsimulang magkabitak-bitak at magkahiwa-hiwalay sa ere. Napansin ng babae na mas mabagal ang pag-regenerate ng anghel kaysa dati, ngunit sinabi ng ating bida na kung hahayaan nilang mag-regenerate ito ng maraming beses, sila ang mapapagod. Nainis ang kanyang karibal at sinabing, hindi man lang siya mukhang pagod sa laban. Nagnalit ang ngipin ng anghel sa galit at naghanda para sa huling atake nito. Sinabi ng ating bida na ang magical power ng anghel ay nakakonsentra sa ulo at dibdib nito, at walang pag-aalinlangan, sumugod siya at isinaksak ang kanyang kamay sa ulo ng halimaw. Pagkatapos, tinusok niya ang dibdib ng nilalang gamit ang isa pa niyang kamay ng walang awa. May isang nakakatakot na ngiti, ipinakita niyang tapos na ang laban para sa anghel at sa kanyang maruming mukha, ipinakita niya ang isang itsura ng purong kasiyahan at tagumpay. Ipinaliwanag ng ating bida na kung masisira ang dalawang puntong ito, hindi makakapag-regenerate ang anghel at may ngisi, tinanong niya kung nakatulong ba iyon sa kanila. Nalaglag ang panga ng lahat at ang kanyang karibal ay tulala. Sinabi ni Makoto na kahit alam iyon, ang gawin ito ng ganoon kadali ay hindi kapanipaniwala at nagkomento siya na ito ay isang bagay na tanging ang 5 pinakamalakas sa mundo lang ang makakagawa. Sinabi ng karibal ng ating bida na alam niyang nandadaya si Mizukami habang gusot-gusot ang kanyang buhok. Mukhang pagod ang ating bida mula sa katatapos lang na laban. Nagpasalamat si Makoto sa kanya sa pagligtas sa lahat at tinanong kung sino talaga siya. Inihayag ng ating bida na ang pangalan niya ay Dantirio at siya ang hari ng mga demonyo. Lubos na nalilito ang Knight sa buong kwento ng ating bida tungkol sa pagiging Demon King at habang tinitingnan ang kanyang relo, kinumpirma niya na ang lalaki ay si Mizukami Daiya mula sa akademya. Sinabi ni Makoto na maglalaban sila ulit ng magkasama at inaabangan niya ang araw na yon. Super excited ang babaeng tumulong sa laban dahil para itong isang recruitment. Samantala, lumapit si Azai na nakahalukip-kip at may seryosong tingin at nagingit-ngit, tila naiinis siya sa lakas ng ating bida. Tinawag ng isa pang babae si Mizukami para kausapin siya ng pribado at may ngiti, tinanong niya kung paano siya biglang lumakas. Tinanong siya pabalik ng ating bida, tila hindi masyadong naintindihan ang kanyang tanong.
Pagkatapos ay humarap siya sa grupo at tumahimik ang lahat habang naghihintay ng sagot at may ere ng pagiging superior. Sinabi niyang nagising siya bilang ang dakilang hari ng mga demonyo at sinabi ng babae na naintindihan niya. Nagniningning ang kanyang mga mata sa paghanga. Nagulat sina Asahi at Makoto sa revelasyon at hindi alam kung ano ang sasabihin. Tinanong ng babae kung pwede ba siyang maging kasing lakas ng ating bida. Nag-isip sandali ang ating bida at tinitigan siya ng seryoso at nakatutok at gamit ang kanyang espesyal na paningin, nakita niya ang nakatagong potensyal ng dalaga. Sinabi niya sa kanya na dahil marami siyang talento na pwedeng linangin. Super saya at excited ang babae sa sagot ng ating bida. Sinabi ng ating bida na sa tamang pagsasanay, malayo ang mararating niya, ngunit bigla, nakaramdam siya ng isang kakaibang presensya at tinamaan ang kanyang leg. Nang makita ang panganib, sumigaw siya kay Asahi na tumakbo at lumayo sa abot ng kanyang makakaya. Nalilito ang babae, walang maintindihan, at hinawakan ng isang misteryosong kamay. Isang bagong anghel ang lumitaw at inatake si Asahi ng buong lakas, hindi siya binigyan ng oras para mag-react. Ngunit gumamit ng spell ang ating bida at nagawang pigilan ang atake sa ere, at may galit na tingin, tinitigan niya ang bagong nilalang na biglang lumitaw. Nakatayo ang anghel doon na humihingal sa harap ng ating bida nang hindi gumagalaw at sa nagniningning nitong berdeng mga mata, tinitigan nito ang ating bida nang may matinding galit. Nakatayo ang anghel doon na humihingal sa harap ng ating bida nang hindi gumagalaw at may isang nakakatakot na ngiti, tila nagagalak siya sa sitwasyon. Sinabi ni Asahi na hindi niya naramdaman ang paglapit ng anghel at wala siyang maintindihan. Nagtataka siya kung saan nagpunta ang misteryosong nilalang. Bigla, lumitaw ang halimaw sa likod ng ating bida nang walang ingay, ngunit mumisi lang ng bahagya ang ating bida at tila walang pakialam at sa isang malakas na suntok, tinamaan niya ang anghel sa mismong mukha. Ang suntok ay nagpalipad sa nilalang at bumagsak ito ng malakas sa lupa. Isang malaking ulap ng alikabok ang tumaas mula sa pagbagsak ng anghel, at ang nilalang ay nag-anyong handa sa pag-atake na parang sa isang insekto. Napagtanto ng ating bida na kayang mag-teleport ng anghel sa espasyo, at oras at may ngisi, nahanap niya itong lahat na napaka-interesante at mapaghamon. Sinabi ng anghel na ang katawan ng ating bida ay napaka-interesante para sa kanya. Sinabi ng ating bida na imbestigahan din niya ang katawan ng anghel, at may isang nakakatakot na ngiti, sinabi niyang susuriin niya ang katawan ng halimaw. Nagulat sina Makoto at Asahi sa pangalawang anghel na biglang lumitaw. Nagkomento ang knight na karaniwang ilang beses lang sa isang taon lumilitaw ang mga anghel, at habang tinitingnan ang kanyang relo, sumigaw si Azai na wala ang bagong anghel na ito sa listahan ng mga banta. Nagulat si Makoto dahil nangangahulugan ito na isang bagong uri ng anghel na hindi pa nakikita dati. Nagpakawala ang ating bida ng isang lilang aura at naghanda para sa bagong laban at tinitigan ng anghel ang malilim na kamay ng ating bida ng may seryoso at nakatutok na tingin at sa mga nagniningning nitong berdeng mata. Tila sinusuri nito ang lakas ng ating bida. Bigla, isang kakaibang anino ang lumitaw at ginulat ang karibal ng ating bida. Nagpakawala ang ating bida ng kanyang madilim na enerhiya at naghanda para sa laban at sumugod ang anghel ng buong bilis patungo sa kanya na may isang nakakatakot na ngiti. Pinalibutan ng madilim na anino ang kanyang karibal na sumisigaw sa takot at hindi makagalaw. Ngunit pinrotektahan siya ng ating bida at hinawakan ang bibig ng anghel gamit ang kanyang kamay at may ngisi, pinaikot niya ang nilalang sa ere ng may malaking lakas. Pagkatapos ay nagpakawala ang ating bida ng isang lilang atake ng enerhiya diretsyo sa anghel. Tumama ito ng sapul at nadurog ang anghel sa ere dahil sa pagsabog. May isang tiwalang ngiti, sinabi ng ating bida na siya ang magiging kalaban ng anghel. At sa gitna ng kalsada, nagharap ang dalawa, handa na para sa huling laban. Inilahad ng anghel ang kamay nito at naghanda para sa isang napakalakas na atake, at may isang gintong liwanag. Nagpakawala ito ng isang bugso ng enerhiya patungo sa ating bida, ngunit sinalo ng ating bida ang atake gamit ang kanyang kamay at sinipsip ito ng walang problema. At may ngisi, ipinakita niyang walang-wala sa kanya ang kapangyarihan ng anghel. Sumugod ang nilalang ng buong lakas at sinubukang umatake gamit ang mga pakpak nito, ngunit pinigilan ng ating bida ang atake gamit lang ang isang daliri at tiningnan ito ng may pagka-superior. Pagkatapos ay sinabi niya na may pambihirang kakayahan ang anghel at dapat gamitin ito ng mas malikhain. Nainis ang anghel sa pang-aasar at sinubukang umatake ng malapitan at may isang nakakatakot na ngiti. Nag-ipon ito ng malaking halaga ng enerhiya, ngunit tinusok ng ating bida ang dibdib nito gamit ang kanyang kamay at tinalo ito, at may isang malamig na tingin, ipinakita niyang tapos na ang laban para sa anghel. Pagkatapos ay tinamaan ng ating bida ang ulo ng nilalang ng isang huling suntok. Pagkatapos ay nadurog ang anghel sa ere at ganap na naglaho sa kalsada. May galit na tingin, tinitigan ng anghel ang ating bida na tumalo dito at sa nagniningning nitong berdeng mga mata, tila may binabalak ito. Bigla, sinubukan ng halimaw na mag-teleport at tumakas sa laban sa huling segundo, ngunit hinawakan ito ng ating bida at sinabing hindi niya ito hahayaang makatakas sa kahit anong paraan.
Nagulat si Makoto, hindi makapaniwalang nagawa niyang harangan ang teleport. Pagkatapos ay ipinasok ng ating bida ang kanyang kamay sa bibig ng anghel nang walang pag-aalinlangan at may ngisi. Sinabi niyang sa wakas ay nahanap na niya ang kanyang hinahanap. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang kakaibang bagay at sinabing ito ang sikreto sa teleportasyon at habang dinudurog niya ang bagay, nagsimulang dahan-dahang madurog ang anghel sa ere. Naalala ng ating bida ang kanyang nakaraan bilang hari ng mga demonyo at ang kanyang mga laban kung saan hinarap niya ang mga hukbo ng mga anghel na may puting pakpak na sobrang lakas at lahat sila ay may nakakatakot na ngiti at tila nagagalak sa pagkawasak. Napagtanto niya na ang material ng bagay ay parang isang misteryosong pinto, at may seryosong tingin, sinabi niyang sapat na ang impormasyon niya sa ngayon. Pagkatapos ay tinapos ng ating bida ang anghel sa isang huling suntok na dumurog dito. Dinurog ng ating bida ang anghel sa isang huling malakas na suntok at walang pag-aalinlangan, dinukot niya ang mata ng nilalang gamit ang kanyang kamay ng walang awa. Makalipas ang isang sandali, sumabog ang anghel sa isang buhos ng maitim na likido sa ere, at habang nakaunat ang kanyang mga braso, tila nagagalak ang ating bida sa eksena. May ngisi, nag-thumbs up siya at ipinakitang tapos na ang laban at ngayon, ang ibang mga estudyante ay sa wakas makakahinga na ng maluwag sa kalsada. Nagulat sina Makoto at ang mga babae sa hindi kapanipaniwalang lakas ng ating bida at nagtataka ang Knight kung ito ba ang una niyang tunay na laban. Samantala, ang karibal ng ating bida ay nataranta at naging desperado. Pagkatapos ay nagkomento si Makoto na normal lang na matigilan sa takot sa unang pagkakataon at pagtingin kay Asai, napansin niyang hindi ito mukhang takot. Sabi niya, espesyal daw ito at may malaking potensyal sa hinaharap at ibinunyag niyang tinatawag pa siyang berserker ng mga instructor sa mga bagong recruit. Nahiya si Asai sa papuri at hindi alam ang sasabihin sa kanya, pero sinabi ni Makoto na malayong malayo ang ating bida sa kanilang lahat. Pagkatapos ay sinabi ng ating bida na sinabi na niya sa kanila na siya ang hari ng demonyo. Tumawa si Makoto at nagtanong kung iyon ba ang bago niyang biro para takutin ang iba pero inamin niyang halos maniwala na siya dahil sa pambihirang lakas ng ating bida. Pagkatapos ay sinabi ng ating bida na kung nagulat sila sa ganitong antas, hindi sila mananalo kailanman. Nalito si Makoto at nagtanong kung sino ang tinutukoy niya sa lahat ng ito. Pagkatapos ay sinabi ng ating bida na ang kapangyarihan ng anghel ay higit pa roon. Pero sinabi ng Knight na sa panahon ngayon, kaya na sila ng mga tao at napagtanto ng ating bida na napakahina ng kanilang pananaw sa mga anghel. Samantala, dumating ang backup at sa wakas ay makakahinga na ng maluwag ang lahat. Lumapit si Azahay at tinawag ang ating bida para sa isang seryosong usapan at may determinadong tingin, hiniling niyang sanayin siya para lumakas. Pagkatapos ay sumigaw ang babae na kailangan niyang manalo anuman ang mangyari sa susunod na laban at sa pagkakita sa kanya, naalala ng ating bida ang dati niyang kaibigang si Jian. Pumayag siya sa kanyang hiling at sinabing tutulungan niya itong magsanay dahil naniniwala siyang kung siya ang reinkarnasyon ni Jian, marami pa siyang kailangang palakasin. Habang nag-uusap sina Asahi at ang ating bida, pinapanood ni Sakuraba ang lahat mula sa malayo at mayroon siyang tingin ng purong galit na hindi matanggap ang pagkatalo. Nagtaka ang lalaki kung anong daya ang ginamit ni Mizukami para manalo. Binaliwala ng ating bida ang kanyang karibal at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa tuwang-tuwang si Asawi. Pagkatapos ay naalala ni Sakuraba na halos mamatay na siya kanina at may masamang ngiti, na pagpasyahan niyang ito ay dahil sa mga gamot na nagpapalakas ng mahika. Ang eksena ay nagdadala sa atin sa training area ng Subjugation School at doon nagsasanay ang mga estudyante gamit ang mga napaka-advanced na combat robot. Gumagamit sila ng isang espesyal na sandatang panlaban sa anghel na tinatawag na Magic Sword at ang mga robot ay nakaprogram upang gayahin ang isang tunay na labanan laban sa mga anghel. Kinuha ni Azahay ang kanyang Magic Sword at naghanda para sa pagsasanay. Ipinakita ng mga robot ang kanilang power level at naghanda para sa labanan at sumugod ang babae at nagpakawala ng malakas na suntok sa robot at sa isang sigaw ng laban, sinira niya ang makina sa isang atake lang. Umikot ang mga mata ng robot at mukha itong tuluyang nasira. Pagkatapos ay ipinakita ng makina ang numerong 672 bilang huling pinsala at nakahinga ng maluwag si Asahi at tiningnan ang kanyang mga resulta sa isang holographic screen. Samantala, kinuha rin ng ating bida ang kanyang Magic Sword para magsanay at hawak ito, pinagana niya ang isang napakaliwanag na asul na energy blade. Napagtanto ng ating bida na pinalalakas ng espada ang mahikanang gumagamit, ngunit nagulat si Asahi at nagtaka kung ano ang higanteng talim na yon. May ngiti sa kanyang mukha, sinabi ng ating bida na napakahaba talaga ng talim. Sinabi ni Asahi na dumating siya at sumagot ang lalaki na nangako siya. Sabi ng ating bida na maglalaro-laro muna siya ng kaunti at naghanda para sa pagsubok. At nang idikit niya ang talim sa robot, tila sinusukat nito ang kapangyarihan ng ating bida. Pagkatapos ay nagsimulang manginig ang robot at ang mga mata nito ay mukhang takot na takot at bigla ang mga asul nitong mata ay nagsimulang kumislap at naging pula bilang alerto.
Pagkatapos ay tumunog ang makina at ipinakita ang numerong #000 Nalaglag ang panga ni Asahi at sumigaw siya dahil sinagad ng kapangyarihan ng ating bida ang limitasyon. Sabi ng ating bida na ang espada ay isang napakakapaki-pakinabang na gamit para sa kanya at ipinaliwanag ng babae na ang sandata ay nilikha para maging tugatog ng karunungan ng tao. Tinanong niya kung natutunan ba niya yon sa klase kaya siya nailang. Naisip ng bida kung napag-aralan niya ba yon habang nag-aaral sa library. Pagkatapos ay sinabi niyang malakas ang espada, ngunit may kapintasan, at hinigpitan ang hawak para ipakita ang limitasyon ng sandata. Sinubukan ng ating bida ang lakas ng espada sa training robot at nang iwinasiwas niya ang talim, nawala ang enerhiya at hindi nasaktan ang robot. Pagkatapos ay nagsimulang manginig at kumislap ang espada, hindi makayanan ang kapangyarihan. Ipinaliwanag ng ating bida na ang sandata ay nagiging pabigat para sa isang may sobrang mahika at nang bitawan niya ang espada, ipinakita ng robot na walang epekto ang atake. Bigla, sumabog ang makina at bumagsak sa sahig ng iwe dahil hindi kinaya ng espada ang mahika ng ating bida at na-overload. Pagkatapos ay sinabi niya kay Azaihay na kailangan niyang pagbutihin ang paggamit ng sarili niyang mahika. Sobrang natuwa ang isa pang babae at hiniling na turuan din siya at bukas ang mga bisig. Sumigaw siya na gusto niyang matutunan ang bagong paraan. Sabi ng babae, gusto rin niyang lumakas para sa mga laban. Mukhang naiinip si Asahi at tila hindi gaanong gusto ang ideya at kinuwestiyon niya kung hindi pa ba sapat para sa kanya ang normal na training menu. Naalala ng babae ang papuri ng ating bida sa kalye at namumula, sinabi niyang sinabihan siya ni Daya na may talento siya. Nainis si Asahi dahil tinawag ng babae ang ating bida sa kanyang unang pangalan. May ngisi, sinabi ng ating bida na sasanayin din niya ito. Tuwang-tuwa ang babae, kumikinang ang kanyang mga mata sa purong paghanga. Ngunit sinabi ng ating bida na bago sila magsimula, kailangan niyang gawin ang isang maliit na bagay at sa isang haplos sa kanyang pisngi, tila may ginagawa siyang kakaiba. Namilipit ang babae at tila nakaramdam ng ibang pakiramdam at namumula ang buong mukha. Nawalan siya ng lakas at bumagsak sa sahig ng ilin. Nagulat si Asahi at walang maintindihan sa nangyari at naiinis, sumigaw siya at tinanong kung ano ang ginawa niya sa kawawang, walang kalaban-laban na babae. Ipinaliwanag ng ating bida na barado ang daloy ng kanyang mahika at namumula, humihinal ang babae at tila gumagaling na. Pagkatapos ay umatras ang ating bida at kinuha ang kanyang magic sword pabalik. Pagkatapos ay inihagis niya ang sandata sa babae sa sahig ng iwen at nagulat, nasalo niya ang espada sa ere. Hindi naiintindihan ang nangyayari habang hawak ang sandata, naghanda siya para sa anumang susunod sa pagsasanay. Sinabi ng ating bida sa babae na subukang gamitin ang magic sword at sinabi niyang ang isang tulad niya ay hindi man lang kayang paganahin ang sandata dati. Ngunit iginiit ng ating bida at sinabihan siyang gawin lang ang sinabi niya. Nag-concentrate ang babae at sinubukang paganahin ang espada gamit ang lahat ng kanyang lakas at sa kanyang pagkagulat, isang pink na energy blade ang biglang lumabas mula sa sandata. Habang kumikinang ang kanyang mga mata, sumigaw siya na sa wakas ay gumana na para sa kanya ang espada. Nalaglag ang panga ni Asahi, hindi makapaniwalang nagawa niya ito ng ganoon kadali. Ipinaliwanag ng babae na si Sakuraba lang ang nakakagamit ng sandata sa kanilang klase. Pagkatapos ay sinabi ng ating bida na subukan niyang tamaan ang training robot at may kumpiyansang ngiti, naghanda siyang subukan ang kanyang bagong kapangyarihan. Lumapit ang babae sa robot at naghanda para sa kanyang unang atake at sa isang sigaw ng laban, tinamaan niya ang makina gamit ang kanyang energy blade. Tumulog ang robot at ipinakita ang numerong 112 bilang natanggap na pinsala. Nagulat ang babae sa resulta at binigyan siya ng ating bida ng thumbs up at may ngiti sa kanyang mukha. Mukhang kontento ang ating bida sa progreso. Nagulat si Asahi dahil noong una niyang nagamit ang espada, hindi ito ganoon at desperado, hiniling niya sa ating bida na sanayin din siya. Humarap ang ating bida at tiningnan siya ng may napakaseryoso at nakatutok na tingin. Ngunit sinabi niyang hindi ito kailangan dahil perpekto na ang daloy ng kanyang mahika, at gamit ang kanyang espesyal na paningin, ipinakita niyang malinis na dumadaloy ang kanyang enerhiya sa kanyang katawan. May luha sa kanyang mga mata, tinanong ni Asahi kung hindi na ba siya pwedeng lumakas pa. Pinanood niya ang isa pang babae na nagkaroon ng malaking pag-unlad sa kanyang pagsasanay, ngunit sinabi ng ating bida na kaya niya, hindi lang sa parehong paraan at may ngiti. Sinabi niyang naghanda siya ng isang espesyal na training menu para lamang sa kanya at pagtingin sa mga combat robot, naghanda siya para sa susunod na hakbang. Nagtataka si Asahi at nagtanong kung ano ang espesyal na training menu para sa kanya. Sinabihan siya ng ating bida na itaas ang kanyang kapangyarihang mahika sa sukdulan at pumayag ang babae at naghanda na ipakita ang lahat ng kanyang kapangyarihan ng sabay-sabay. Nag-concentrate siya at nagpakawala ng malaking halaga ng pink na enerhiya at sa isang sigaw ng laban, ipinakita niyang handa na siya para sa pagsasanay. Sa isang sigaw ng laban, ipinakita niyang handa na siya para sa pagsasanay. Pagkatapos ay ipinatong ng ating bida ang kanyang kamay sa ulo nito nang walang babala.
Tumawa ang isa pang babae na tila naaaliw sa hindi inaasahang sitwasyon at namumula, pinapanood niya ang espesyal na pagsasanay ng ating bida. Umiilaw ang kamay ng ating bida at tila naglilipat siya ng enerhiya. Humihingal si Asahi at nalilito, hindi maintindihan ang nangyayari. Bigla, nawalan siya ng lakas at bumagsak sa sahig ng Erin na hindi gumagalaw. At sa mabigat na paghinga, sinabi niyang hindi niya maigalaw ang kanyang katawan dahil tuluyang sinipsip ng ating bida ang kanyang enerhiyang mahika at namumula. Nagtaka siya kung paano nasipsip ng ganoon kabilis ang kanyang mahika. Nagulat ang isa pang babae. Dahil hindi pa nakarinig ng ganoong klaseng teknike, ikinuyom ni Asahi ang kanyang kamao at naghanda para sa susunod na hakbang ng pagsasanay. Sinabi ng ating bida na magpapatuloy siya at lumapit sa kanya sa sahig at ipinatong ang kanyang kamay sa ulo nito. Nagsimula siyang maglipat muli ng enerhiya. Sumigaw ang isa pang babae sa gulat dahil ginagawa niya ang parehong proseso. Ipinagpatuloy ng ating bida ang paglilipat ng enerhiya kay Asahi sa sahig at namumula ito. Tila nakakaramdam siya ng napakalaking kapangyarihan. Bigla, nanlaki ang kanyang mga mata nang mapansin niya ang isang bagay na kakaiba sa kanyang katawan. Tinanong ng ating bida kung ano ang nararamdaman niya pagkatapos ng proseso. Tumayo si Asahi na gulat sa nararamdaman niya at may nagtatakang tingin, sinabi niyang bumabalik ang kanyang mahika. Sumigaw ang isa pang babae na labag ito sa kasalukuyang teorya ng mahika, ngunit umismid ang ating bida at sinabing mali ang teoryang iyon. Pagkatapos ay lumapit siya kay Asahi at tiningnan ito ng napakaseryoso at walang pag-aaksaya ng oras. Sinabihan niya itong ulitin muli ang buong proseso. Natatakot si Asahi at hindi maintindihan kung bakit kailangan niyang gawin ulit ang lahat. Ipinaliwanag ng ating bida na ang pag-ubos at pagbawi ng mahika ay nagpapataas ng kapangyarihan at nagulat siya. Nagtanong ang babae kung posible ba talagang gawin yon. Sabi ng isa pang babae na ipinagbabawal iyon dahil sa mga side effect, ngunit sinabi ng ating bida na maniniwala ang mga tao sa kahit anong lumang kalokohan. Sabi ng ating bida na ganoon siya nagsanay noon at pagharap, tiningnan niya si Asahi nang may napakaseryoso at mapanghamong tingin. Tinanong niya kung ano ang gagawin niya at kung handa siyang subukan. Tumingin sa gilid ang babae na tila pinag-iisipan ang alok at habang namumula, nagpakita siya ng itsura ng purong determinasyon. Mahigpit na ikinuyom ni Asahi ang kanyang kamao at naghanda para sa pagsasanay ng may buong katiyakan sa mundo. Sinabi niyang sasali siya at tinanggap ang hamon. Ngumisi ang ating bida, tila kontento sa kanyang sagot. Pagkatapos ay sinabi niyang ulitin nila ang proseso ng 100 beses sa isang araw ng walang tigil. Lubos na nagulat si Asahi at hindi makapaniwala sa kanyang narinig at desperadong sumigaw na ang 100 beses ay isang absurdong bilang ngunit dahil sa takot ay pumayag siya at naghanda para sa nakakabaliw na pagsasanay. Umiilaw ang kamay ng ating bida at sinimulan niyang sipsipin ang kanyang enerhiya at muling bumagsak si Asi sa sahig na nanghihina at lubos na pagod at muling umilaw ang kanyang kamay upang ulitin ang proseso. Gulat na gulat si Asahi at pinapanood naman siya ng isa pang babae mula sa malayo at ang kamay ng ating bida ay umiilaw na may malakas na kulay rosas na enerhiya. Biglang namula ang mukha ng babae at tila may kakaiba siyang nararamdaman. Pagkalipas ng 3 oras, nakahandusay siya sa sahig ng Eril na pagod na pagod. Sinabi ng ating bida na 20 beses pa lang nila itong nagagawa at may nasisiyahang itsura, sinabi niyang sapat na yon para sa unang araw. Lumapit ang isa pang babae na tila takot na takot sa kanya. Tinanong ng ating bida kung nakakita na siya ng ganitong paraan ng pagsasanay at sumagot ang babae na hindi pa siya nakarinig ng kahit anong katulad nito sa buong buhay niya. Nag-isip ng malalim ang ating bida, tila sinusuri ang sitwasyon. Tinanong ng babae kung anong klaseng organisasyon ang Anti-Angel Team at may nagniningning na mga mata. Sobrang sabik niyang ipinaliwanag ang lahat. Sinabi niya na may mga magic exam para piliin ang pinakamahuhusay na individual at kung makakuha sila ng magagandang marka, sasali sila sa isa sa 5 koponan sa mundo. Pero sa Japan, mayroon lamang 100 miyembro at sa tingin ng ating bida ay hindi iyon marami. Ipinaliwanag ng babae na ilan lang na estudyante ang nagiging tunay na miyembro at sinabi ng ating bida na sikat itong propesyon dahil sa magandang sahod. Pagkatapos ay naalala niya ang isang lumang laban sa isang napakalakas na anghel at nagtataka siya kung bakit napakahina ng mga elite ngayon kumpara noon. Iniisip ng ating bida ang maling teorya sa paggamit ng mahika at pati na rin ang magic sword na isang mahusay na kasangkapan para sa kanila, kasama pa ang paglitaw ng isang bagong uri ng anghel na hindi pa niya nakikita dati. Pinapanood siya ng mga babae habang malalim ang iniisip dahil naalala niya ang malaking digmaan laban sa mga anghel 600 taon na ang nakalipas at may seryosong itsura. Sinabi niyang kailangan niyang palakasin ang mga mandirigma. Naguguluhan ang mga babae dahil gusto niyang palakasin ang lahat dahil ayaw ng ating bida na ulitin ang parehong pagkakamali ng madilim na nakaraan at nagpasya siyang ang pinakamagandang gawin ay sumali sa organisasyon upang sanayin ang lahat. Sinabi ng ating bida na magiging regular na miyembro siya ngayon din. Ang eksena ay nagpapatuloy sa silid-aralan ng eskwelahan kinaumagahan.
Puno ang silid-aralan ng mga estudyante na lahat ay nakatuon sa kanilang pag-aaral. Samantala, masipag na nagsusulat si Azai sa kanyang holographic screen. Biglang dumating ang ating bida at sinabi ni Asahi na huli na siya. Ngumisi siya at sumagot na kasama niya ang school principal. Naguluhan ng babae at tinanong ang dahilan ng pagpupulong na iyon at sinabi ng ating bida, maiintindihan niya rin ang lahat sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, pumasok ang guro sa silid-aralan na may matatag na mga hakbang. Mayroon siyang seryosong itsura at tila may balita at lahat ng estudyante ay natahimik at naghintay sa kanyang sasabihin. Hawak ng guro ang kanyang clipboard at naghanda para sa anunsyo at sinabi niyang magkakaroon ng isang espesyal na training match sa susunod na linggo. Tinalikuran ng lalaki at hinarap ang buong klase ng mga estudyante. Nagulat ang mga estudyante dahil hindi nila inaasahan ang balitang ito at sinabi ng isa pang babae na biglaan ang anunsyo. Sumigaw ang guro na ang laban ay direktang utos mula sa prinsipal. Inanunsyo ng guro na ang unang laban ay sa pagitan ni Yamazaki at Mizuki at ang pangalawang laban ay sa pagitan ni Asahi at ng ating bida, si Daya. Lahat sa silid-aralan ay lubos na nagulat sa balita. Lumingon si Asahi at tinanong ang ating bida kung ano ang ginawa niya ng may ngisi. Bahagya lang tumawa ang ating bida. Ang eksena ay nagpapatuloy sa opisina ng prinsipal ng paaralan at sinusuri ng lalaki ang datos ng ating bida sa isang screen. Iginuhit niya ang kanyang daliri sa screen at tila hindi gusto ang kanyang nakikita dahil sinabi ng prinsipal na hindi niya ito maaaring irekomenda sa mga gradong iyon at sinabi rin niyang walang kakayahan sa labanan ang ating bida. Sinabi ng ating bida na kailangan lang niyang ipakita ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. At may seryosong tingin, tinitigan niya ang prinsipal ng may determinasyon. Itinuro ng lalaki ang larawan ni Asahi sa holographic screen at sinabing kung matatalo siya ng ating bida, maaaring pag-isipan niya ito. Tinanong ng ating bida kung garantisado ba ang rekomendasyon, ngunit sinabi ng prinsipal na may ngisi na wala siyang maipapangako at may misteryosong tingin, tila nag-isip siya ng isang plano. Sinabi ng ating bida na sasanayin niya si Mizuki para talunin si Yamazaki sa laban. Nagsimulang tumawa at nangutya ang lalaki dahil ang pinakamahihinang estudyante ang maglalaban. Sinabi ng ating bida na kung hindi pa sapat iyon, ipupusta niya ang kanyang pagpapatalsik. Nagulat ang prinsipal sa kumpiyansa ng ating bida sa pustahan. Sinabi ng ating bida na mas mabuti para sa kanya na tanggapin at itago ang kanyang sikreto. Nainis ang lalaki at tumingin sa holographic screen sa kanyang mesa at ipinapakita sa screen ang isang ulat tungkol sa isang kaso ng droga sa paaralan. Sinabi ng prinsipal na ang kondisyon ay dapat pareho silang manalo sa kanilang mga laban at itinaas ang dalawang daliri. Pinatibay niya ang kondisyon para sa kasunduan na may ngiti sa kanyang mukha. Agad na tinanggap ng ating bida ang alok. Pagbalik sa silid-aralan, lahat ng estudyante ay nagkakagulo at pinipigan ni Yamazaki ang isang metal na bar ng may malaking puwersa at galit dahil sumisigaw siyang baguhan ang kanyang kalaban at nakakaramdam siya ng kahihiyan. Ang mga estudyante sa silid-aralan ay nagkakagulo pa rin dahil sa balita at sinabi ni Yamazaki na madali lang itong gawain para makuha ang rekomendasyon na may galit na tingin. Sinabi niyang hindi niya gusto ang ideya, ngunit lalaban siya at itinuro ang ating bida, sumigaw siya na ang susunod sa listahan. Natakot si Mizuki at tinawag ang pangalan ng ating bida ng mahina, ngunit may ngiti sa kanyang mukha. Sinabi ng ating bida na huwag siyang mag-alala dahil sinisiguro niya na kung susundin niya ang kanyang pagsasanay, sigurado ang tagumpay. Tumango ang babae bilang pagsang-ayon at tinanggap ang alok na pagsasanay. Sinabi ni Asahi na inaabangan niya rin ang espesyal na pagsasanay at may ngiti. Sinabi niyang susubukan niyang lumakas bago ang laban. Tinawag ng guro ang pansin ni Momoyama at Mizukami sa klase at may nag-aalalang tono, pinakiusapan niya silang pareho na mag-ingat. Pero sinabi ni Asahi na magiging maayos lang siya at sila ang kailangang mag-ingat. Nagulat ang guro sa hindi inaasahang biro mula sa tahimik na estudyante at sa malakas na tawa, sinabi niyang kahit si Sakuraba ay nagbibiro na. May kumpiyansang ngiti, tiningnan ng ating bida si Mizuki na takot at pagkatapos ng klase, nakipagkita siya sa babae para simulan ang pagsasanay. Tinanong ng ating bida kung magaling ba siya sa barrier magic. Namula ang babae at tila nahihiya at may luha ang mukha, sinabi niyang iyon lang ang mahika na alam niyang gamitin. Ngunit sinabi ng ating bida na iyon ang tamang instinct para sa isang nabubuhay na nilalang at ipinaliwanag niyang ang lakas ay nasa paglampas sa takot gamit ang galing. Tiningnan siya ng babae nang may paghanga at tila naantig. Kaya sinabi niyang gagamitin nila ang barrier magic para manalo. Sumigaw ang babae na ang mahikang ito ay para lang sa pagpapabagal ng kalaban at may ngisi. Tila may plano ang ating bida dahil sinabi niyang ituturo niya na ang mahika ay depende sa kung paano mo ito gamitin. Ang eksena ay nagpapatuloy sa lokasyon ng battle tournament ng paaralan at ang ating bida at si Asahi ay nakatayo na nakakrus ang mga braso at mukhang seryoso. Samantala, ang ibang mga kalahok ay nakaupo sa mga bleacher. Ipinaliwanag ng guro na ang mananalo ay ang makakapagpatumba o makakapagpasuko sa kalaban at may seryosong tingin, sinabi niyang ititigil niya ang laban kung magiging delikado.
Hinarap ni Mizuki si Yamazaki na may takot ngunit determinadong itsura at inanunsyo ng guro ang simula ng malaking laban. Sa pagitan ng dalawang estudyante, sumugod si Yamazaki at sumigaw na tatapusin niya ito agad ngunit ipinagtanggol ng babae ang kanyang sarili at gumawa ng kulay rosas na energy barrier sa harapan. Sumabog ang atake ng lalaki sa isang malaking ulap ng alikabok at liwanag at nagawang pigilan ni Mizuki ang atake gamit ang kanyang malakas na magic barrier. Nagalit si Yamazaki at sumigaw na hindi sapat ang kanyang depensa at mula sa mga bleacher, sinabi ng mga estudyante na napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Sumigaw ang lalaki na manatili na lang siya doon at ipagtanggol ang sarili magpakailanman. Naalala ng babae ang kanyang pagsasanay at gumuhit ng isang magic circle sa lupa at sa isang sigaw ng pakikipaglaban, inactivate niya ang kanyang bagong kakayahan sa laban. Isang malaking pulang energy blade ang lumitaw at humiwa sa hangin ng may puwersa at isang kulay rosas na energy sphere ang lumitaw sa gitna ng battle arena. Sumabog ang kulay rosas na energy sphere at naglabas ng isang malaking smoke screen. Puno ng galit ang mga mata ni Yamazaki dahil hindi gumana ang kanyang atake at sumisigaw siya sa desperasyon dahil nabigo ang patibong na kanyang inihanda. Nagpakawala si Mizuki ng ilang kulay rosas na energy projectile sa lalaki. Kumalat ang usok at tinakpan ang buong battle arena at nagtago ang babae sa usok na may seryoso at nakatutok na tingin. Ang buong arena ay nababalot ng usok at walang makakita ng anuman. Sinabi ni Yamazaki na walang silbi ang smoke screen at naghanda ng isang atake at sa isang sigaw ng pakikipaglaban, nagpakawala siya ng isang sphere ng enerhiya sa usok. Naghanda ang babae na ipagtanggol ang kanyang sarili at gumawa ng isang energy barrier at nanlaki ang kanyang mga mata dahil napakalakas ng kanyang atake. Isang malaking pagsabog ang nangyari na nagpaangat ng maraming alikabok sa arena. Tinakpan ng guro ang kanyang sarili mula sa usok at sinubukang tingnan kung ano ang nangyari at may gulat na tingin, tila hindi siya makapaniwala sa eksena. Pagkatapos ay pinanood niya ang arena habang nagsisimulang humupa ang alikabok. Humupa ang alikabok at gumawa si Mizuki ng isang bagong spell gamit ang isang magic circle. Nainis si Yamazaki, hindi inaasahan ang takbo ng mga pangyayari sa laban. Sumugod siya sa usok para subukang bulatin siya at tiningnan siya ng babae na may seryosong ekspresyon at inihanda ang kanyang patibong. Sa isang sigaw ng pakikipaglaban, muli niyang inactivate ang kanyang magic barrier. Sumigaw sa sakit ang lalaki nang mabangga siya sa isang hindi nakikitang barrier at napagtanto niyang nakulong siya at nagtataka kung paano ito posible. Dadalhin tayo ng eksena pabalik sa pagsasanay kasama ang ating bida at si Mizuki kung saan nagsisikap siyang matutunan ang bagong barrier technique. Sumigaw ang babae na hindi niya kayang gawin ang hinihiling niya dahil ang kanyang paraan ng pagsasanay ay labag sa lahat ng batas ng mahika. Nag-isip ng malalim ang ating bida at sinuri ang sitwasyon at ipinakita niya kung paano baluktutin ang mahika sa isang simpleng kilos. Nagulat si Mizuki at sinabing hindi kapanipaniwala ang kanyang demonstrasyon. Pabalik sa kasalukuyan, nag-concentrate siya para gamitin ang teknike sa laban. Ang kulay rosas na energy barrier ay nagsimulang manginig at yumuko sa hangin. Pagkatapos ay sumigaw si Mizuki ng buong lakas at gumawa ng kilos gamit ang kanyang kamay at ang harang ay nahulog sa isang ganap na bago at hindi inaasahang hugis. Napanganga si Yamazaki dahil nagawa niyang baluktutin ang harang at sa isang pagkumpas na parang kumukurot, patuloy niyang minamanipula ang kulay rosas na enerhiya. Pagkatapos ay gumalaw ang harang at nagsimulang palibutan ang lalaki sa arena. Siya ay lubos na nagulat at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita at bigla, isang tatsulok na enerhiya ang nabuo at ikinulong siya sa kanyang kinatatayuan. Sumigaw naman ang lalaki na bukas ang tuktok at isa itong panlilinlang. Gumawa naman si Mizuki ng pasarang kilos gamit ang kanyang kamay para makumpleto ang kulungan at tumingala si Yamazaki sa desperasyon habang sumasara ang kisam. Pagkatapos ay sumara ang harang na nagkulong sa kanya sa isang kulay rosas na kubo ng enerhiya. Sumigaw si Asahi na nahuli na siya at mumisi ang ating bida. Hinampas naman ng lalaki ang pader at sumigaw na palabasin siya at sinabi niyang hindi patas ang laban at hindi siya susuko kailanman. Sinabi ni Mizuki na kaya niyang bawasan ang oxygen sa loob ng magic barrier at nagulat si Yamazaki. Hindi inaasahan ng estratehiyang iyon, nagsimulang masuffocate ang lalaki at naging desperado sa loob ng kubo. Sinabi ng babae na kaya niyang panatilihin ang harang sa loob ng isang buong araw at habang namumula, napagtanto niyang sa wakas ay nakamit na niya ang tagumpay. Pagkatapos ay napaluhod si Yamazaki at sumigaw sa galit dahil sa pagkatalo at sinabi niyang hinding-hindi siya matatalo sa isang tulad niya sa laban. Sumigaw naman ang lalaki na hindi niya tinatanggap ang pagkatalo, hinding-hindi. Nagulat si Mizuki sa kanyang reaksyon at sa sarili niyang tagumpay. Bigla, isang maliwanag na ilaw ang sumikat at hinila siya palabas ng harang at na-teleport siya palabas ng arena sa pamamagitan ng isang magic circle. Tiningnan ng babae ang kanyang kamay na nagulat sa sarili niyang kapangyarihan at ang kulay rosas na harang ng enerhiya ay nagsimulang matunaw at maging mga particle. Walang laman na ngayon ang arena at nagsisimula ng humupa ang alikabok mula sa labanan.
Lumitaw si Yamazaki na humihingal at mukhang pagod na pagod. Napaurong sa takot si Mizuki habang tinititigan siya ni Yamazaki nang may paghamak at may umuugong na galit. Sinabi ng lalaki na tapos na ang laban ngunit tumakbo ang babae sa kabilang panig ng arena at hinabol siya para sa huling suntok na may galit na tingin. Naghahanda siya ng isang dilaw na bola ng enerhiya sa kanyang kamay at habang papalapit, sinusubukan niyang tamaan siya ng malakas na atake ng enerhiya. Pumikit ang babae at naghanda para sa impact ng suntok ngunit bigla niyang hinawakan ang puluhan ng isang magic sword na lumitaw doon at isang kulay rosas na talim ng enerhiya ang lumabas na ikinagulat ng lalaki sa arena habang ang espada ay nasa kanyang liig. Tinignan siya ng babae nang may determinasyon at may seryosong tingin, sinabi niya na nasabi na niya sa kanya na nanalo na siya sa laban. Pinagpawisan ng malamig si Yamazaki dahil hindi makapaniwalang natalo siya sa isang baguhan. Itinaas ng guro ang kanyang braso upang ianunsyo ang pagtatapos ng laban at habang puno ng usok ang arena, sumigaw siya na si Momoyama ang nagwagi. Masayang pumalakpak si Asahi at mumisi ang ating bida. Lumuhod si Yamazaki sa lupa at sumigaw sa galit dahil sa kanyang pagkatalo. Nagulat ang mga estudyante sa bleachers at nagtataka kung paano niya nakuha ang espada. Samantala, pinapanood ng ating bida si Mizuki habang nahihiya siyang naglalakad sa arena at habang namumula ay tiningnan siya ng babae na tila labis na nagpapasalamat. Pinuri siya ng ating bida at sinabing magaling ang kanyang ginawa sa laban. Bigla, nawalan ng lakas ang babae at bumagsak sa kandungan ng ating bida. Binuhat niya ito papunta sa isang stretcher para makapagpahinga sandali at habang may pagod na tingin, pinapanood siya nito at tila napakasaya. Sinabi ng ating bida na mag-relax na lang siya at panoorin ang susunod na laban at naghanda na sila ni Asahi para sa malaking labanan na magsisimula na. Sabi ng isang lalaki sa bleachers, imposible siyang matalo si Sakuraba pero tinanong siya ng kaibigan niya kung hindi ba niya nakita ang laban ng ating mga bida noong isang araw. Dadalhin tayo ng eksena sa arena kung saan magkaharap ang dalawa mula sa malayo at may kumpiyansang ngiti, mukhang kalmado ang ating bida. Sinabi ni Asahi na sa tingin niya ay hindi siya mananalo, ngunit mukhang determinado at hawak ang kanyang magic sword, naghahanda siya para sa malaking labanan. Gamit ang kanyang kulay rosas na espada ng enerhiya, sumigaw si Asahi na ipapakita niya ang kanyang pagsasanay at sa bleachers, napansin ng prinsipal na muling bumuti ang kanyang mga kasanayan. Pagkatapos ay sinabi niyang hindi niya inaasahan ang pagkatalo ni Yamazaki, ngunit mananalo siya dahil sa isang masamang ngiti, ibinunyag niyang inirekomenda na niya ito sa mga organisasyon. Samantala, kaswal na itinaas ng ating bida ang kanyang kamay sa arena at isang asul na enerhiya ang biglang nagsimulang magniningning sa kanyang palad. Gumawa ang ating bida ng isang talim ng enerhiya gamit ang kanyang mga kamay at sinabing sasakyan niya lang dahil inayos na niya ang kanyang kapangyarihan sa antas niya. Sumugod naman ang babae at pinasalamatan siya sa konsiderasyon. Nagbanggaan ang mga espada at hinarang ng ating bida ang suntok ng may ngiti. Isang estudyante ang sumigaw sa gulat dahil gumawa siya ng espada gamit ang kanyang mga kamay. Madali siyang napipigilan ng ating bida at tila walang kahirap-hirap ngunit desperado si Asahi dahil hindi niya malampasan ang kanyang lakas. Sa isang suntok, pinatalsik siya ng ating bida at nawalan siya ng balanse. Gayunpaman, hindi siya sumuko at sumigaw na hindi pa tapos ang laban. May determinadong tingin, sumugod si Asahi ng buong bilis sa ating bida at may sigaw ng laban, naghanda siya para sa isang napakalakas na atake. Hinarang ng ating bida ang suntok gamit ang kanyang asul na talim ng enerhiya, ngunit nagulat siya sa hindi inaasahang lakas ng babae sa arena, at sa isang mabilis na kilos, hinawakan niya ang puluhan ng kanyang magic sword. Tinignan siya ng ating bida na tila sinusuri ang kanyang kalaban, kumikinang ang kamay ni Asahi, at naglagay siya ng mas maraming mahika sa kanyang sandata, at ganoon din ang ginawa niya para hindi mahuli sa labanan ng kapangyarihan. Hinawakan ng babae ang talim ng enerhiya gamit ang kanyang kabilang kamay at sumigaw siya sa gulat dahil hawak niya ang sandata gamit ang kanyang mga kamay lamang. May nakatutok na tingin, hindi sumuko si Asahi at patuloy na pinipilit ang suntok, ngunit itinapon siya ng ating bida gamit ang sarili niyang espada bilang panimbang at may malakas na sipa. Lalo pa niya itong itinulak palayo sa kanya. Mas hinigpitan ng babae ang pagkakahawak sa kanyang sandata at naghanda muli at tumakbo siya patungo sa kanya para sa isa pang atake nang walang pag-aalinlangan. Hinamon siya ng ating bida na nagtatanong kung ano ang kanyang gagawin at sa isang kilos, lumikha siya ng isang malaking masa ng mga kristal na yelo sa hangin. Tumakbo si Asahi upang iwasan ang atake at naghanda para sa isang ganting atake. May nakatutok na tingin, pinagpawisan siya ngunit tila hindi natatakot sa kanyang kapangyarihan at sa isang sigaw, mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang espada para ipagtanggol ang sarili. Sinabi ng ating bida na masyado siyang mabagal at muli siyang itinapon. At binalaan siya na hindi niya maipapanalo ang laban sa pagtakbo lamang mula sa kanya.
May ngisi, sumang-ayon si Azai at tila may plano sa isip. Nagtanong ang ating bida ng may ngiti kung susuko na ba siya, ngunit sinabi ng babae na gagamitin niya ang kanyang pinakamalakas na teknike para tapusin ang laban. At habang nag-ipon ng enerhiya sa kanyang espada, naghanda siya para sa huling suntok na may sigaw ng laban. Sinabi niyang ilalagay niya ang lahat ng kanyang mahika dito at itinaas ang kanyang espada. Lumikha siya ng isang higanteng kulay rosas na talim ng enerhiya. Nagniningning ang sandata ng may hindi kapanipaniwalang tindi at naging napakalaki, at naghanda siyang ilunsad ang pinakamalakas na atakeng ginamit niya kailanman. Pinanood ng ating bida ng may ngiti ang higanteng talim ng enerhiya ni Asahi, at habang nagiging kulay rosas ang kanyang buhok, dahil sa sobrang lakas, sumigaw siya at inilunsad ang atake gamit ang lahat ng kanyang lakas. Ang kulay rosas na talim ay bumaba at bumangga sa pader ng yelo ng ating bida. Nagsimulang matunaw at mabitak ang yelo dahil sa lakas ng suntok ng babae. Sinubukan ng ating bida na pigilan ang atake gamit ang kanyang asul na talim ng enerhiya, ngunit tila nahihirapan siya dahil napakalaki ng kapangyarihan niya. Nagbanggaan ang dalawang talim na lumikha ng isang malaking labanan ng kapangyarihan. Sumabog ang atake ni Asai at isang malaking ulap ng kulay rosas na alikabok ang tumakip sa arena. Ang shockwave ay nagpatalsik sa lahat ng estudyante sa bleachers, at ang alikabok mula sa pagsabog ay kumalat na nag-iwan sa lahat na walang makita. Sumigaw ang prinsipal na tuwang-tuwa na sinasabing magiging sikat ang kanyang pangalan dahil dito. Sa gitna ng usok, humihingal si Asai at tila pagod at may gulat na tingin. Napagtanto niyang may kakaibang nangyayari dahil nagsimulang manginig ang kanyang kamay at sinabi niyang hindi siya makagalaw at nanatiling nakatayo ang babae sa usok na hawak ang kanyang kulay rosas na espada ng enerhiya. May ngisi, sinabi ng ating bida na disente ang kanyang teknike, ngunit nainis si Asahe dahil nahuli niya ang pinakamalakas na atake nito gamit ang isang kamay at patuloy niyang hawak ang talim ng enerhiya ng walang kahirap-hirap. Nagulat ang mga estudyante sa bleachers na lumabas siya sa atake ng walang dalos. Naglagay si Asai ng mas maraming puwersa sa atake at sinubukang itulak ang ating bida at habang nagniningning ang kanyang mga mata sa galit, hindi niya matanggap ang pagkatalo. Mas hinigpitan ng ating bida ang pagkakahawak sa kanyang talim at sinabing kailangan niyang bitawan ang sandata para hindi na siya mas masaktan. May ngisi, ipinakita niya na ang kamay niya ay nakakapit sa kanya. Pinisil ng ating bida ang talim ng enerhiya ng buong lakas at sa isang mabilis na kilos, pinawi niya ang atake at ipinadala ito sa kalangitan. Napanganga si Asai at nagtaka kung paano niya yon ginawa ng ganoon kadali. Ipinaliwanag ng ating bida na nagre-resonate ang kanilang mahika at may determinadong tingin, tila naintindihan ng babae ang nangyari. Sa likod niya, isang demonyong figura ang lumitaw at tiningnan siya ng may ngiti. Ang demonyong figura ay si Daltirio, ang master ng ating bida mula sa kanyang nakaraang buhay, at naaalala ni Asai noong hinarap niya ito bilang isang makapangyarihang kabalyero na may gulat na mukha. Nagtanong siya kung siya nga ba talaga ang nasa harapan niya at may luha sa kanyang mga mata. Isinigaw ng babae ang pangalan ng kanyang dating master. Pinagmasdan ng ating bida ang mga kulay rosas na particle ng enerhiya sa hangin at tinanong niya si Asahi kung sa wakas ay nakaalala na ba siya. May ngiti sa kanyang mukha, kinumpirma ng babae na naaalala niya ang lahat. Pagkatapos ay sinabi niya na matagumpay na nag-reincarnate ang ating bida. Tinanong ng ating bida kung ano ang nangyari matapos siyang bumagsak. Inilagay ng babae ang kamay sa kanyang ulo at sinubukang alalahanin ang nakaraan, ngunit pumikit siya at tila nahihirapang maalala at may masakit na ekspresyon. Sinabi ni Asahi na hindi niya maalala, pagkatapos ay dahan-dahang inilagay ng ating bida ang kanyang kamay sa mukha nito. Sa bleachers, nagulat sina Mizuki at Yamazaki sa eksena at ipinikit ng ating bida ang kanyang mga mata at tila gumamit ng kapangyarihan sa kanya at nakita ng ating bida ang kanyang alaala sa isang lugar na puno ng apoy at pagkawasak. Napapalibutan si Asai ng mga anghel at tila nasa isang malaking labanan at habang nagniningning ang kanyang mata, tila naintindihan na ng ating bida ang lahat. Tumingin sa kanya ang babae at tila nakakabawi na sa pagkabigla. Ipinaliwanag ng ating bida na ang mga alaala ng kanyang kaluluwa ay selyado. Nagtanong siya kung bakit at sinabi niyang hindi niya alam ang sagot at iminungkahi niyang hanapin nila ang 5 anghel para malaman ang katotohanan dahil maaaring sila ang susi sa pagpapanumbalik ng kanyang alaala. May ngiti, sinabi ni Asai na maaari rin nilang matuklasan ang mga plano ng mga anghel. Bigla, sumilip ang guro at nagtanong kung ano ang kanilang ginagawa. Lumingon ang babae sa kanya at sinabing sumusuko na siya sa laban. Nagulat ang guro at tinanong kung sigurado ba siya sa kanyang desisyon na may ngiti sa kanyang mukha. Kinumpirma ni Asai na sumusuko na siya. Hinawakan ng lalaki ng mahigpit ang braso ng ating bida at itinaas ito ng mataas at idineklara siyang grand winner ng laban. Sa mga upuan, nagulat ang mga estudyante sa takbo ng laban at hindi sila makapaniwala na tinalo ng ating bida ang pinakamagaling na estudyante sa klase. Umakyat naman ang ating bida sa hagdanan habang sumusunod sa kanya si Asahi. Tinawag niya ito sa dati nitong pangalan at agad na itinuwid ang sarili.
Ngunit nang may ngisi, sinabi ng ating bida na ayos lang sa kanya. Bigla, tumakbo si Mizuki at nadapa sa mga baitang ng upuan at sumigaw siya at nagtanong kung anong nangyayari sa atmosfera sa lugar. Sinabi naman ni Asahi na normal lang ang lahat pero hindi naniwala si Mizuki at itinuro niya si Asahi at sinabing may mali talaga doon dahil sabi ni Mizuki, palagi itong nagsasanay na parang demonyo ang mukha. Nahiya si Asahi at sinubukang daanin sa biro ang awkward na sitwasyon. Sumigaw naman si Mizuki na mukha na siyang babaeng in love at patuloy siyang sumigaw na ibang-iba na si Asahi. Umupo naman ang ating bida at pinanood ang dalawang nag-aaway at tumingin siya sa walang taong arena habang patuloy silang nagbabangayan. Galit na galit ang prinsipal at halatang hindi niya nagustuhan ang kinalabasan. Isang lalaki ang lumitaw at inirekomenda na maging opisyal na miyembro silang dalawa. Pinagpawisan ng malamig ang prinsipal na tila nasa mahirap na sitwasyon dahil sinabi ng lalaki na alam niyang gusto niyang gamitin si Sakuraba bilang isang kasangkapan at nakita niya ito bilang isang talentong maaaring maging pinakamalakas sa kasaysayan. Nagulat ang lalaki na ganap nang nabunyag ang kanyang lihim na plano. Sinabi ng lalaki na kakaiba ang kilos ng mga anghel kamakailan at ibinunyag ng prinsipal na si Sakuraba ay dapat sanay regalo niya sa American branch. Nakangisi, sinabi ng lalaki na dudumisan yon ang kanyang reputasyon, ngunit sinabi ng lalaki na gamit ang kanyang otoridad. Maaari niyang kunin si Mizukami. Sumigaw naman ang prinsipal na babagsak ang halaga ni Sakuraba dahil dito at tinanong niya kung sa tingin ng lalaki ay mas mahalaga pa sa kanya ang isang bigo. Tumingin ang lalaki sa kanya at sinabing, matapos makita ang laban, nagalit ang prinsipal at tinawag siyang ulyanin na matanda para sa desisyon at nag-walk out siya sa mga walang taong upuan sa stadium na galit na galit. Sinabi naman ng ating bida na isama rin si Mizuki sa listahan. Lumingon sa ating bida, tinanong ng lalaki kung sa tingin niya ay may potensyal ang dalaga. Sumagot naman ang ating bida na magkakaroon siya ng potensyal kung sasanayin niya ito. Pumayag naman ang lalaki at sinabing kakausapin niya ang mga nakatataas tungkol dito. Nagalit naman ang prinsipal at tila hindi matanggap ang pinal na desisyon habang nakakuyom ang kamao. Ipinakita niya ang lahat ng kanyang galit sa pagiging baliwala ng kanyang desisyon. Samantala, dinala tayo ng eksena sa lungsod ng Ariak sa gabi at biglang may bumukas na tarangkahan ng liwanag sa kalangitan at lumipad palabas ang ilang mga anghel. Lumipat ang eksena sa isang monitoring room kung saan tila pinapanood ng isang lalaki ang lahat ng nangyayari. Ito si Kenzo Hirokawa, ang direktor ng research unit at sa kanyang masamang ngisi, malinaw na may masama siyang binabalak. Mula sa kanyang opisina, idineklara niyang oras na para magsimula ang ilang masasayang eksperimento. Nagsimula siyang mag-type sa kanyang keyboard na may hitsura ng purong kasamaan. Sa sobrang kasabikan, inactivate ng lalaki ang isang uri ng hindi kilalang system. Samantala sa labas, nakikita natin ang isang squad ng mga sundalong elite na kumpleto sa gamit. Bigla, nakatanggap ng kakaibang signal ang isa sa mga sundalo sa kanyang communicator. Ang device sa kanyang leg ay tila malayo ang pinagana ng isang tao. Ipinakita naman ng isang digital na orasan na malapit ng mag-alas 9 ng eksakto. Pabalik sa kwarto, masusing inoobserbahan ng lalaki ang mga sundalo sa kanyang monitor. Ilang segundo ang lumipas, biglang nagmukhang masama ang pakiramdam ng isa sa mga sundalo, hawak ang kanyang ulo. Pagkatapos, siya at ang lahat ng iba pa ay sabay-sabay na bumagsak sa lupa na tila ubos na ubos ang lakas. Pinapanood ng ating bida at ni Mizuki ang eksena habang may isang malilim na kamay ang papalapit sa kanila. Inutusan ni Kenzo ang 5 sa kanila na labanan ang mga anghel at ang natitira ay sirain ang tarangkahan. Agad na bumangon ang mga sundalo at kinumpirmang natanggap na nila ang kanilang mga utos. Nagulat si Mizuki nang makita silang lahat na lumilipad patungo sa kalangitan dahil sa itaas, lumitaw ang dalawang anghel na may itim na pakpak at masasamang ngiti. Walang sinayang na oras, sumugod ang mga sundalo gamit ang mga energy sword para umatake. Nagsimula sila ng isang malaking labanan sa himpapawid laban sa dalawang nilalang mula sa langit. Gayunpaman, hindi natinag ang mga anghel at gumanti ng mga pagsabog ng enerhiya. Pinapanood ni Makoto at ng kanyang kasama ang pagsabog at nagtanong siya kung ano ang nangyayari. Sumagot siya na yon siguro ang sikat na Magic Enhancement Unit na kumikilos. Sa seryosong tingin, naisip niya na gumagamit sila ng mga performance enhancer upang palakasin ang kanilang kapangyarihan. Nainis ang babae, kinuwestiyon kung hindi ba nagtitiwala ang mga nakatataas sa kanila para asikasuhin ito. Samantala sa laban, nagawang harangin ng isang sundalo ang atake ng anghel. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kanyang sandata, naghahanda para sa isang ganting salakay. Mabilis na lumipad ang sundalo patungo sa nilalang para sa isa pang atake, at gamit ang kanyang energy sword, nagawa niyang tamaan ng direkta ang anghel. Tila naramdaman ng nilalang ang pinsala na nag-iwan ng malalim na hiwa sa dibdib nito. Kasabay nito, naghahanda ang ibang mga sundalo sa lupa para sa isang pinagsamang atake. Lahat sila ay nagpakawala ng malalakas na gintong bola ng enerhiya sa mga anghel. Ang malakas na pag-atake ay tumama ng buong lakas sa isa sa mga nilalang sa himpapawid. Gayunpaman, tila hindi natinag ang anghel at pinanatili ang masamang ngiti nito.
Pagkatapos mismo, isang malaking pagsabog ng enerhiya ang nagpailaw sa kalangitan ng lungsod. Pinanood ni Mizuki ang eksena at nagtaka kung sa wakas ay nanalo na sila sa laban. Ngunit ang ating bida ay tila hindi kumbinsido sa kinalabasan. Humakbang siya pasulong at isang lilang magic circle ang lumitaw sa kanyang paanan. Sa kalangitan, dahan-dahang nawawala ang usok mula sa pagsabog. Ganap na nawala ang usok na nagpapakita kung ano ang nangyari sa nilalang. Sa laboratorio, sumigaw si Kenzo na imposible dahil lumabas ang anghel mula sa atake ng walang dalos. Nagsimulang magpanik si Kenzo nang makita niya ang isang malaking pagsabog sa kanyang control monitor. Sumigaw siya na hindi maintindihan kung ano ang nangyayari sa laban sa labas dahil sa larangan ng digmaan. Isa sa kanyang mga elite na sundalo ang nakahandusay sa lupa at hindi lang isa, kundi lahat sila ay nalalaglag mula sa langit na talunan. Sa kanyang kwarto, pinapanood ni Kenzo habang nawawala ang lahat ng kanilang vital signs mula sa kanyang monitor. Ipinapakita ng control panel na napakabilis maubos ng kanilang enerhiya. Bukod pa riyan, ipinapakita ng digital na orasan na wala pang 3 minuto ng labanan ang nakalipas. Sa galit, inutos niyang itigil ang misyon at iligtas agad ang lahat. Napagtanto niya na ang totoong labanan ay mas mabilis na umuubos ng kanilang enerhiya kaysa sa inaasahan. Alam ni Kenzo na pwede silang isakripisyo, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kababa ang kanilang resistensya. Samantala, sa lupa, pinapanood ng ating bida at ni Makoto ang lahat mula sa malayo. Bigla, kinontak ni Kenzo si Makoto at ibinalik sa kanya ang pamumuno sa operasyon. Medyo nagulat si Makoto dahil hindi niya inaasahan ang biglaang desisyon na yon. Ilang sandali pa, isang rescue helicopter ang dumating para sunduin ang mga sugatang sundalo. Ang mga lalaki ay isinakay sa sasakyang panghimpapawid upang makatanggap ng medical na atensyon. Pinanood ng ating bida at ng kanyang grupo ang pag-alis ng chopper sa kalangitan, iniiwan sila. Isang babaeng may kulay rosas na buhok ang nagsabi ng isang bagay na may seryosong ekspresyon. Nagtatanong siya kung paano nila sisirain ang dambuhalang mahiwagang tarangkahan na iyon. May nagmungkahi ng isang missile strike, ngunit sinabi ni Makoto na hindi iyon gagana. Pagkatapos ay lumingon siya sa ating NC at nagtanong kung may alam siya. Tinuro naman ni Makoto ang ating bida at sinabing may alam ito. Sa susunod na eksena, ang ating bida ay tumatakbo patungo sa tarangkahan na napapalibutan ng isang lilang aura. Mayroon siyang tiwalang ngisi sa kanyang mukha na tila may plano siya. Tumapak ang kanyang mga paa sa isang malaking magic circle na biglang lumitaw sa lupa. Makalipas ang isang sandali, nagsimula siyang lumutang patungo sa malaki at mahiwagang tarangkahan. Natigilan si Makoto at sinabing isa itong 4-layered magic spell. Ipinaliwanag ng ating bida na hindi masisira ang tarangkahan, ngunit maaari itong kalasin. Iniunat niya ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa purong kadiliman. Pagkatapos, hinawakan niya ang kumikinang na ibabaw ng malaking mahiwagang tarangkahan, at sa isang kisap mata ng liwanag, ang tarangkahan ay bigla na lang naglaho. Galit na galit ang mga anghel at sinubukang traidurin ang ating bida mula sa likuran. Gayunpaman, walang sinayang na segundo si Asahi at lumundag para protektahan siya mula sa sorpresang pag-atake. Sumigaw din si Makoto na sasali siya sa laban para tulungan ang lahat. Nagpakawala naman ang nilalang ng isang malakas na atake ng enerhiya sa kanyang direksyon. Gayunpaman, ang babaeng may kulay rosas na buhok ay lumikha ng isang magic shield para ipagtanggol siya. Sa isang determinadong tingin, nagawa niyang pigilan ang malakas na atake ng anghel. Sa itaas, ang tuktok ng tarangkahan ay nagsimulang maghiwa-hiwalay sa maliliit na cube. Pinanood naman ng ating bida ang mga piraso na dahan-dahang nalalaglag mula sa kalangitan. Tumingin sa kanya ang kanyang mga kaibigan na lubos na humanga sa hindi kapanipaniwalang eksena at sinabi nilang kamangha-mangha ang ating bida at mukha siyang anghel. Sabi ng babaeng may asul na buhok, kulang pa ang salitang kahanga-hanga para ilarawan ito. Habang nakatayo lang doon ang ating bida, ipinagdiriwang ng ibang estudyante ang kanyang pambihirang nagawa. Pagkatapos ay sumigaw siya na huwag silang magpabaya dahil susugod na ang mga natitirang anghel. Tinignan ni Makoto ang lahat ng may determinadong tingin at sumang-ayon sa pagsusuri. Maya-maya, sinabi niyang oras na para maglinis at naghanda na ang lahat para lumaban. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa meeting room ng Angel Subjugation Force. Sa malaking screen, nirerepaso nila ang footage ng ating bida sa harap ng gate. Pinapanood ni Asahi at ng iba pang estudyante ang lahat ng may napakaseryosong mga ekspresyon. Ang ating bida ay nasa silid din at kalmadong pinapanood ang pagpupulong. Ipinaliwanag ni Makoto na 19 na anghel ang lumabas mula sa gate sa loob lang ng 3 araw. Gulat na gulat si Mizuki dahil ang 19 na anghel sa napakaikling panahon ay isang nakakabaliw na bilang. Nagkomento siya na kung hindi sila kumilos ng mabilis, ang buong lungsod ng Tokyo ay sanay na ubos na. Tumayo ang ibang mga estudyante sa silid na handang pakinggan ang natitirang bahagi ng plano. Pagkatapos ay mariing sinabi ni Makoto na ang pagpigil sa sakunang ito ang kanilang misyon. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na ang tunay na problema ay kung paano nila sisirain ang gate. Isang binata ang nagsiwalat na ang ating bida lang ang makakagamit ng mahika na sumisira sa gate.
Nagulat ang isa pang estudyante at hindi makapaniwala sa kanyang narinig dahil isiniwalat ng binata na ang spell na ginamit ng ating bida ay isang 4-layered. Kinumpirma naman ni Makoto ang impormasyon at sinabing iyon mismo ang nangyari. Idinagdag ng babaeng may asul na buhok na ginawa niyang mag-isa ang hindi kayang gawin ng marami ng magkakasama. Sinabi naman ng isa sa mga estudyante na kung mayroon silang ilang mages, magagawa nila ang spell. Sumagot si Makoto na pinag-aralan na ito ng tech team pero magtatagal ito. Nainis ang lalaki at nagtanong kung wala na ba silang ibang paraan sa ngayon. Sinabi ni Makoto na sa ngayon, kailangan nilang umasa lamang sa tulong ni Mizukami. Ang babaeng may pink na buhok ay biglang naging seryoso ang mukha dahil sinabi niyang kalimutan na ang gate at isipin kung paano kung maging dungeon ito. Nainis ang isa pang estudyante at sinabihan siyang huwag man lang magmungkahi ng ganyang ideya. Nalito si Mizuki at nagtanong kung ano nga ba itong dungeonization. Itinuro naman ni Makoto ang malaking screen para simulan ang pagpapaliwanag sa phenomenon. Sa screen, lumitaw ang isang imahe ng lungsod na binabago ng isang misteryosong puwersa. Ipinaliwanag niya na ito ay kapag ang lugar sa paligid ng isang celestial gate ay nabago. Ipinapakita ng imahe ang gate na nasa ibabaw na ng isa sa mga gusali ng lungsod at sa pagbabagong ito, nagsimulang magbago ng hugis ang mga nakapaligid na gusali. Bukod pa riyan, ilang anghel ang nagsimulang lumipad palabas mula sa nabagong lokasyon. Sinabi naman ng ating bida na mas maraming anghel ang inilalabas ng isang dungeon kaysa sa isang regular na gate. Lahat ng nasa meeting room ay medyo nabalisa sa bagong impormasyong ito. Sabi ng babaeng may pink na buhok, kung may ganyang mabubuo sa Japan, tapos na ang bansa. Pero sinabi ni Mizuki nang may buong kumpiyansa na kung si Dea yon, kaya niya itong hawakan. Naisip ng ating bida na kahit para sa kanya, isang malaking sakit ng ulo ang isang dungeon dahil alam niyang kung hindi masisira ang gate, patuloy lang itong kakalat. Lahat sa meeting room ay taimtim na nakikinig sa mga salita ng kanilang pinuno. Pagkatapos ay sinabi ni Makoto na wala pang kaso ng dungeonization mula noong Great War. Isang babaeng may pink na buhok ang naghinuha na ang kanilang trabaho ay talunin lamang ang mga anghel. Sa isang napakaseryosong tingin, kinumpirma ng pinuno na ito ang pangunahing misyon ng lahat. Gayunpaman, nananatiling nakatuon ang ating bida sa pulong na may tensyonadong ekspresyon. Bigla, kumislap ang kanyang mata at tila nakaramdam siya ng kakaibang presensya sa hangin. Biglang tumayo ang ating bida na ikinagulat ng babaeng katabi niya. Ang bigla niyang pagkilos ay naglagay sa lahat sa silid sa mataas na alerto, kasunod ng pagtunog ng alarma na nag-aanunsyo ng isang phenomenon na kahawig ng dungeon. Sinabi naman ng ating binata na mukhang makikita na nila ang totoong laban. Ang lokasyon ng kaganapan ay isang malaking modernong gusali sa lungsod ng Adaba, at makalipas ang isang sandali, ang gusali ay nilamon ng kulay rosas na enerhiya at nagsimulang magbago.